Are you sure about this? Seryosong ekspresyon ng mukha na tanong ni Gregory de la Fuente kay Cecilia. Opo, Sir Greg. Pumapayag po ako na maging surrogate mother ng magiging anak ninyo. Sumuntal sa swivel chair si Greg at pinagmasdan siya. Ani mo'y inaanalisa. Bahagyang kinabahan ng dalaga. Amo ito ng kanyang ama at naroon siya sa opisina ni Mr. de la Fuente para pumirma sa inaalok nitong maging surrogate mother ng anak nito. Nakita raw siya nito noong isang araw nang dumaan doon, kaya agad nitong kinausap ang kanyang ama. Pagkatapos, ibinalita naman ng kanyang ama sa kanya ang mga sinabi nito na labis niyang kinagulat. Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi ka na pwedeng magbago ng pasya kapag pumayag ka na at nakapirma sa kontrata, Cecilia. Gaya nga ng sabi mo, never ka pang nagkaanak at never din nagka-boyfriend. Kaya binibigyan kita ng panahon para umurong habang hindi ko pa nakakapirma. Buo na po ang pasya ko, sir. That's good. Kapag napirmahan mo na ang kontrata, ibibigay ko kaagad sa iyo ang kalahati ng bayad. Sige po, sir. Maraming salamat po. Here's the contract. Basahin mong mabuti bago mo pirmahan. Inabot nito sa kanya ang isang folder na naglalaman ng kontrata. Tinanggap yun ni Cecilia at sinimulang basahin. Panganay sa 5 magkakapatid ang dalaga. Messenger sa De La Fuente Group of Companies ang kanyang ama. Kilala ang kumpanya ni Greg sa iba't ibang uri ng negosyo kasama na ang financial service business. Samantalang nagtitinda naman ng mga kakanin ng kanyang ina. Gusto ni Cecilia na matulungan ang mga magulang sa pagpapaaral sa mga kapatid. Kaya nang sabihin sa kanya ng ama ang tungkol sa alok ng amo nito, ay pinag-isipan niya yun ng mabuti. Bala kasi niyang mag-resign na sa pinapasukang food factory bilang production worker at magtayo ng maliit lang na negosyo. Mula sa ibabayad sa kanya ni Sir Greg bilang surrogate. Ito na po, sir. Ibinalik niya ang folder matapos pumirma. Give me your bank details para ma-deposit ko ang 500,000 pesos. Ang kalahati makukuha mo kapag naipanganak mo na ang magiging anak ko. Naintindihan mo naman ang mga nakasulat sa kontrata, right? Yes, sir. Tipid na sagot niya rito. Good. Bukod sa 1 million ay may makukuha ka pang allowance habang pinagbubuntis mong anak ko. Pero wag na wag magbabago ang isip mo at nangkain na itakas ang anak ko. Kundi ay dedemanda kita. Banta nito sa kanya. Hindi ko po yun gagawin, sir. Lalo na at sa kumpanya mo nagtatrabaho ang tatay ko. Di ko po paiiralin ang damdamin ko dahil gagawin ko to para sa mga kapatid ko at sa pangarap ko. Alright, we're settled then. Ang assistant ko na ang magpapaliwanag tungkol sa magiging procedure. Seryoso pa rin ang mukha ni Greg. Hindi tuloy malaman ni Cecilia kung ngingitian niya ba ito o ano. Pinindot nito ang intercom para tawagin ang assistant nito. Come here, Brad. Maya-maya'y pumasok na ang lalaki sa opisina nito. Good afternoon, sir. Miss Magno. Nakangiting bati ni Brad. Nginitian ito ni Cecilia. Good afternoon po. Brad, explain everything about the surrogacy to Miss Magno. Utos ni Greg. Okay, sir. Ipapaschedule ko na rin po ang medical evaluation para sa inyong dalawa ni Miss Cecilia para masigurado na wala pong magiging problema. Tumango ang CEO. Bali, sir. Ang Excel na gagamitin ay kay Miss Magno. Kaya kailangan masiguro na eksakto sa ovulation niya ang araw ng intrauterine insemination procedure. Nakahanda na po sa laboratory ang sperm na ipina-freeze nyo. May inutusan na rin po ako para sa bahay na tutuloyan ninyong dalawa sa California. Pagpapatuloy nito. Tahimik lang na nakikinig si Cecilia. Nabasa na niya sa kontrata at nabanggit na rin ng kanyang ama na sa abroad gagawin ng surrogacy. At sagot lahat ni Sir Greg pati ang pag-aayos ng mga papeles niya papunta ng US. Traditional surrogacy ang napiling procedure ni Greg. Kaya naman ang egg cell ni Cecilia ang gagamitin at intrauterine insemination ang gagawin nila. Kapag di umubra, IVF ang sunod na susubukan. How about the doctor? Siguraduhin mo na the best doctor ang magsasagawa ng procedures. Yes, sir. Dr. Davis is a Phil-American doctor. Nasikat po sa larangan ng surrogacy procedure sa US. That's good to hear. Ipapahanda ko po agad ang private plane na gagamitin niyo papuntang US kapag po tapos na ang medical evaluation ninyong dalawa. And I will be needing some documents from Miss Magno, sir. May passport na raw po siya kaya visa na lang po ang aasikasuhin ng mga abogado natin. Ipapa-expedite ko po ang process. Alright, siguraduhin mo na rin na hindi ito makakarating sa parents ko. Hindi sila papayag sa gusto kong mangyari. Kaya mas mabuti kung malalaman nila ang tungkol dito kapag nakapanganak na si Cecilia. Huwag po kayong mag-alala, sir. Sinabihan ko na po ang lahat na magiging involved sa surrogacy process na confidential po ito.
Once na may lumabas pang tungkol dito, may haharapin silang kaso. Okay, thank you Brad. You're welcome sir. Ito po pala ang minutes ng meeting kanina. Inilapag ni Brad ang isang folder sa desk nito. Dadalhin ko na lang bukas sa mga documents ko na kailangan nyo. Singit ni Cecilia sa usapan ng mag-amo. Thank you Miss Magno. Para maasikaso ko na rin ang visa mo. Nginitian siya ni Brad. May iutos pa po ba kayo sir? Wala na. You may go now. Ani Greg sa assistant. Pwede na ba akong umuwi sir? Tanong naman ni Cecilia. Yes, ipapahatid na kita sa driver ko. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman pong mag-commute pa uwi. Sa Valenzuela lang naman po kami. Ito nga po pala ang details ng bank account ko. Inabot niya rito ang kapirasong papel. You can check later kung pumasok sa account mo, Vera. One more thing. Pakisave ang number mo sa phone ko, Miss Magno. Halos manginig ang kamay ni Cecilia nang tanggapin ang mamahaling cellphone nito. Ingat na ingat siya habang tinatype ang number doon. Nakahinga siya ng maluwag nang maibalik na yon kay Greg. Aalis na po ako, Sir Greg. Paalam niya. Okay. Nang makalabas sa opisina ay sakalang nakahinga ng maluwag si Cecilia. Gwapo sana, kaya lang hindi marunong umiti. Napakaseryoso. Sambit niya habang naglalakad papunta sa elevator. Pagka-uwi niya ng bahay ay naisipan niyang magtanong sa ama. Day off nito ng araw na yon kaya nadatnan niya ito sa sala. Tay, mana po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Kumusta naging pag-uusap niyo ni Sir Greg? Maayos naman po. Pumirma na po ako ng kontrata. Tay, bakit po kailangan ni Sir Greg ng surrogate mother para sa magiging anak niya? Nakalimutan ko po sa inyong itanong nung nakaraan pa. Saka, wala po ba siyang girlfriend? Itinigil ni Mang Ismael ang pagsagot sa crossword puzzle at hinarap ang anak. Wala yung girlfriend, anak. Ang sabi ng mga marites sa kumpanya, na broken-hearted daw si Sir Greg sa first love noon. Dahil doon kaya ayaw na niyang mag-asawa at gusto na lang niya maging single dad? Oo, anak. Mahal na mahal daw kasi yun ni Sir. Ano pong nangyari? Ang sabi ulit ng makakatiyang dila, nagkaroon daw ng ibang karelasyon ng girlfriend ni Sir at nabuntis pa raw ito ng lalaki. Kaya naman po pala. Napapatangong react ni Cecilia. Yun din po siguro ang dahilan kung bakit hindi siya ngumingiti man lang. Ganoon na nga anak, pero sigurado ka ba sa naging desisyon mo? Paano kung maipanganak mo na ang bata? Paano kung mahirapan kang iwan? Abay, kung tutuusin, apo ko magiging anak niyo. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Bago dumating ang araw na yon, ihahanda ko na po ang sarili ko. Gagawin ko po ito para sa ikabubuti ng future ng mga kapatid ko. Kaya po, wala po akong pagsisisihan. Hay, napakabuti mong anak at kapatid anak. Nakangiting ginagap ng ama ang mga kamay niya. Nako, nagdramahan na naman ng magkamuka. Komenta ng nanay ni Cecilia na si Aling Esther. Nakikinig pala ito sa may kusina at biglang sumulpot sa sala. Naihanda na po bang tanghalian? Gutom na po ako. Nakahawak sa tiyan na tanong niya sa ina. Oo, nakapaghain na ako, kaya pumarini na kayo mag-ama. Sige po, Nay. Halika na po, Tay. Aya ni Cecilia sa ama. Pagkatapos kumain at nang mapag-isa sa kanyang kwarto ay napaisip siya. Ay, kaya ko nga bang magluwal ng sanggol? Pagtapos ay iiwan ko at hindi ko pwedeng ituring na anak. Pero parang may choice ako. Binayaran na ako ni Sir Greg ng kalahati sa bayad. Kaya umayos ka, Cecilia. Wala nang atrasan to. Kumbinsi niya sa sarili. Natulog siya na desididong-desidido na. Ilang araw lamang ang inabot para matapos ang medical evaluation dahil isinagawa yun sa ospital ng mapagkakatiwalaang kaibigan ni Greg. Pero kinailangan muna nilang maghintay ng 3 buwan bago lumipad papunta sa California dahil sa ilang dokumento nila. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang flight. This is it, Cecilia. Wala na talaga itong atrasan. Isipin mo na lang na mababago nito ang buhay niyong magkakapatid. Konsuelo na lang niya sa sarili habang tinatanaw ang mga ulap mula sa bintana ng eroplano. Sakay sila ng private plane ni Greg, kaya nakahinga ng maluwag ang dalawa nang makita ang magkahiwalay na pwesto nila ng lalaki. Nagtatrabaho kasi ito habang nasa biyahe sila, kaya gusto nitong mapag-isa. Nauunawaan naman niya dahil CEO ito at maraming kumpanyang iniintindi. Makalipas ang 15 oras na biyahe, ay narating din nila ang California. Magpahinga ka na, Cecilia. After 5 days, isasagawa ng artificial insemination. Kaya pwede kang mamasyal kung gusto mo. Magpasama ka na lang kay Brad.
Sabi ni Greg pagpasok nila sa bahay na binili nito. Sige, salamat. Tipid na tugon niya rito. Isinama rin nito ang assistant dahil ang alam ng mga magulang ni Greg ay business trip ang pupuntahan nila. Ihahatid na kita sa magiging kwarto mo, Miss Cecilia. Nakangiting kinuha ni Brad ang maleta niya at ito na ang nagbitbit paakyat ng hagdan. Okay, thank you. Napangiti siya dahil nakakahawa ang ngiti nito. Hindi katulad ng amo nito na laging madilim ang aura. Kinabukasan, naisip ni Cecilia na magpasama kay Brad na pumunta sa Universal Studios Hollywood. Nasa LA sila, kaya gustong samantalahin ng dalaga ang pagkakataon na makita ang Hollywood Walk of Fame. Pero hindi niya mahagilap ang assistant ni Greg kahit halos nalibot na niya ang buong bahay. Baka nasa kwarto siya. Kakatok na sana siya sa pinto ng kwarto ng lalaki nang marinig niya ang boses ni Greg. May kailangan ka ba kay Brad? Tanong nito. Wala naman, may itatanong lang sana ako sa kanya. Ano yun? Tell me. May otoridad na tura nito. Napalunok si Cecilia. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba dito ang pakay niya kay Brad. Wala si Brad. May iniutos ako sa kanya. Kaya sabihin mo na sa akin. Magpapasama lang sana ako sa kanya na mamasyal. Pero di bali na lang, busy pala siya. Nakayokong sagot niya. Dahil hindi niya kayang salubungin ang mga tingin ng kaharap. Ako na lang ang sasama sa iyo, Cecilia. Ha? Naku, wag na sir. Tadoiling na niya. It's okay. Gusto ko rin namang maglakad-lakad. Hintayin mo ako, magbibihis lang ako. Okay. Yun na lamang ang nasabi niya dahil tinalikuran na siya nito. Saglit lang naman naghintay si Cecilia. Pagbalik ni Greg ay nakasuot na ito ng fleeted white shirt na nagpalitaw sa matipuno nitong pangangatawan. Tinernohan nito yon ng gray trouser at loafers. Let's go. Okay po. Halos mapapitlag siya nang magsalita ito. Habang nagmamaneho ng kotse si Greg ay pinipigilan ni Cecilia ng tingnan ito. Para kasing may malakas na pwersang humahatak sa kanya para pagmasdan ito. Nang marating nila ang Universal City, pigil na pigil siya sa excitement na nararamdaman. Nahihiya kasi siya sa kasama. Pero noong marating nila ang Walk of Fame, ay hindi na niya napigilan ang sarili. Sir Greg, pwede mo ba akong kuhanan ng litrato dito? Nahihiyang tanong niya nang matapat sila sa star ni Carrie Underwood. Ilang segundo siya nitong tiningnan, kaya agad niyang binawi ang sinabi. Wag na pala, pasensya na. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Akin ang cellphone mo. Ha? Napamaang siya rito. Kukuhanan kita ng litrato. Nakakahiya pero salamat. At saka dun din sana sa star ni Johnny Depp. Hirit pa niya. Sige, sila ba mga favorite Hollywood stars mo? Oo, pareho kasi silang magaling sa craft nila. Okay. Kahit nahihiya ay nag-post siya sa star ni Carrie Underwood. Isa pa, alanganing hirit pa niya. Pinagbigyan naman siya nito. Kaya sinulit na ni Cecilia ang kapal ng muka hanggang sa star ni Johnny Depp. Pagkatapos mamasyal ay bumalik na sila sa bahay na tinutuluyan nila. Sir Greg, salamat ha. Pahabol niya bago ito makapasok sa kwarto nito. Tinanguhan lang siya nito, kaya kabit-balikat na lang na pumasok siya sa sariling kwarto habang pinagmamasdan ang mga litrato sa cellphone niya. Eksaktong 5 araw ay sumailalim sa artificial insemination si Cecilia. Ini-inject sa dalaga ang sperm ni Greg na matagal nang ipina-freeze nito. Sinigurado muna ni Dr. Davis na sakto sa ovulation niya ang procedure para masigurong fertile siya kapag ini-inject ang sperm sa uterus niya. We're done. Makaka-experience ka ng mild cramping at spotting. Pero sandali lang naman yun. Nakangiting imporma kay Cecilia ni Dr. Davis pagkatapos ng insemination. Okay po, Doc. Alanganing nginitian niya ang lalaking doktor. Nahihiya kasi siya dito. Gaano katagal bago natin malaman ng resulta, Doc? Tanong ni Greg na nakaupo sa upuan na nasa gilid ng kamang kinahihigaan ni Cecilia. Pumasok ito doon pagkatapos ng procedure. After 2 weeks, we're going to conduct a pregnancy test. Okay, thank you, Doc. Pwede na ba kaming umuwi o kailangan niya munang magpahinga? She has to lay down for a while. Sa loob ng 1 o 2 araw, iwasan niya muna ang magkikilos. Pero pwede siyang maglakad-lakad bilang exercise. Any medication, Doc? I will prescribe fertility supplements for her. Pakainin mo rin siya ng mga masusustansyang pagkain. Take plenty of water. At wag mo na siyang mag-hot shower, okay? We'll keep that in mind. Thank you, Doc.
Nakipagkamay si Greg kay Dr. Davis. Nakikinig lang si Cecilia sa usapan ng dalawang lalaki, hanggang binalingan ng doktor ang dalaga. Oh, one more thing. Avoid stress, Cecilia. Opo, Dok. Sige, maiwan ko muna kayo. Paalam nito. Tinanguhan lang ito ni Greg. Pagkalabas ni Dr. Davis ay namagitan ang nakabibinging katahimikan sa dalawa. Hindi nakatiis si Cecilia. Siya na ang pumutol sa katahimikan. Sana maging successful ang insemination, ano? Huwag mong kalimutan ng mga sinabi ng doktor para makasiguro tayo na hindi magkakaproblema. Seryosong wika ni Greg. Oo, tatandaan ko ang mga bili niya. Ang seryoso naman niya masyado, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Pagkatapos makapagpahinga sandali ay pinayagan na sila ni Dr. Davis na umuwi. Nang sumunod na araw ay nakaranas si Cecilia ng cramps at konting spotting, kaya agad na tinawagan ni Greg si Dr. Davis. Don't worry, Mr. De La Fuente. That's normal. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa kliniko, makakaranas siya ng ganyan. But I assure you that she's fine. Kailangan niya lang ng pahinga at sundin niyo lang ang mga ibinilin ko. Paliwanag ng doktor mula sa kabilang linya. Okay, Doc. We will do that. Thank you. Tinapos na ni Greg ang tawag, saka bumaling kay Cecilia. Huwag kang mag-alala, Sir Greg. Susundin ko ang mga sinabi ng doktor para makasiguro tayo na magiging successful ang insemination. Binigyan niya ito ng alanganing ngiti. Magpahinga ka lang muna dito sa kwarto. Tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Pwede naman akong kumilos, sabi ng doktor. We can't take risk. Okay, si Brad na lang ang tatawagin ko para hindi na kita maabala. Wala si Brad. May pinapagawa ko sa kanya kaya message me kapag may kailangan ka para hindi ka na bumaba, okay? Sige, salamat sir. Gutom ka ba? And please stop calling me sir. Nasa bahay lang naman tayo at ina ka ng magiging anak ko. Sige Greg, hindi pa naman ako Hindi natapos ni Cecilia ang sasabihin nang tumunog ng malakas ang tiyan niya. Ikukuha kita ng pagkain. Seryoso pa rin ang ekspresyon na saad ni Greg at naglakad na ito palabas ng kwarto. Pagbalik ni Greg ay may dala na itong tray na puno ng pagkain. Here, kumain ka ng prutas pagkatapos mong kumain ng kanin at uminom ka rin itong gatas. Kinuha nito ang bed tray at doon ipinatong ang pagkain. Salamat, nag-abala ka pa. Baka may importante kang ginagawa. Kiming-an niya. I'm doing this for my child. Sabi ko nga kain tayo. Don't mind me. Ang sarili mong isipin mo. Sa kwarto lang ako. Babalikan ko mamaya ang kinainan mo. Huwag mong kalimutan ng vitamins at gamot na kailangan mong inumin. Bili nito bago naglakad papunta sa pinto. Okay na sana kaya lang hindi man lang siyang umingiti. Bakit ba palagi na lang siyang seryoso? Nakakailang tuloy siya. Mabuti pa si Brad, masarap kausap. Napailing na lang siya, saka simulang kumain. Sana wag manahin ng magiging anak niya ang pagiging masungit at seryoso niya. Habang umunguya ay napahawak siya sa tiyan niya. Wala pang fetus na nabubuo sa sinapupunan niya, pero malakas ang pakiramdam ni Cecilia na magtatagumpay ang isinagawang insemination sa kanya. At hindi nga siya nagkamali dahil makalipas ang 2 linggo, nagkaroon na ng mga sintomas ang pagbubuntis niya. Hey, are you okay? Kunot noong tanong sa kanya ni Greg nang makita nito ang panginginig ng kamay niya. Kasalukuyan silang nasa opisina ni Dr. Davis. Nakaupo sila sa upuan na nasa tapat ng desk nito. Hinihintay nila ang resulta ng ginawa nitong pregnancy test kay Cecilia. Kinakabahan kasi ako sa magiging resulta ng pregnancy test. Relax. And besides, kapag hindi naging successful, pwede naman nating ipaulit ang procedure. Hanggang makabuo tayo. Napakurap-kurap siya habang nakatitig kay Greg. What? Mabilis siyang umiling. Wala. Pero ang totoo ay kamuntik niyang makalimutan na surrogate nga lang pala siya at hindi asawa nito. Nang bumalik si Dr. Davis ay dala na nito ang resulta. Here's the result. Congratulations, Mr. De La Fuente. Nakangiting inabot nito ang papel. It's positive. Seryosong binasa ng doktor ang nakasulat na resulta. Wow, mabuti naman po, Doc. Hindi napigilang react ni Cecilia. Yeah, successful ang ginawa nating insemination. Around 10 to 14 weeks natin isasagawa ang ultrasound. Re-resetahan ka ni Dr. Sanchez ng mga vitamins na kailangan mong i-take. Tukoy nito sa OB na kasama sa klinik. Maraming salamat po, Doc. Nginitian niya ito. Tinanguhan naman siya nito, saka ito tumingin kay Greg.
We have to monitor her pregnancy. Kaya importante na palagi siyang may kasama, Mr. De La Fuente. Kasama namin sa bahay ang assistant ko, and I will personally take care of her during her pregnancy. Gusto ko makasiguro na magiging maayos ang pagbubuntis niya sa magiging anak ko. That's good to hear, Mr. De La Fuente. Congratulations again. Nag-shake hands ang dalawa. Pinigilan naman ni Cecilia ang sarili na umingos dahil sa kaseryosohan ni Greg. Hindi kasi halata na natutuwa ito sa nalalapit na pagkakaroon ng anak. Hindi man lang niya kasi ito makitaan ng ngiti. Bago sila umuwi ay dumaan muna sila sa supermarket. Nakita niya na naglagay si Greg ng mga prutas sa cart. Dapat hinintay mo na lang ako sa kotse, Cecilia. Nagulat siya nang magsalita ito. Ha? Sabi ni Doc mas maganda daw kung maglalakad-lakad ako ng konti. Hindi naman ako mapapagod kaya huwag ka mag-alala. Fine. May iba ka pa bang gustong bilhin? Wala naman. Tama na siguro mga prutas at gulay. Okay, let's go. Dadaan pa tayo sa butika para bilhin ng mga vitamins mo. Itinulak na nito ang card papunta sa checkout counter para magbayad. Pwedeng magtanong, Greg? Ano yun? Bakit hindi ka nalang kumuha ng ibang pwedeng mag-asikaso sa akin para mapanatag ka? Kumunot ang noon nito. What do you mean? Ano kasi, alam ko naman na gusto mong masiguro na magiging maayos ang lahat sa pagbubuntis ko. Kaya lang, hindi ba may kumpanya kang pinapatakbo? Kaya suggestion ko lang naman yun. Baka gusto mong kumuha na lang na makakasama ko para pwede ka nang bumalik sa Pinas. No, hindi ko ipagkakatiwala sa ibang pagbabantay sa'yo. Mas okay na kami na lang ni Brad ang nakakaalam ng tungkol dito. Inutusan ko rin siya na kausapin ng pamilya mo para masiguro na wala silang pagsasabihan. Ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, sinabihan ko na rin sila na confidential ang pagkakaroon mo ng surrogate para sa magiging anak mo. Mabuti kung ganun. Let's go, sa labas na lang tayo mag-lunch. I have a meeting pag uwi natin sa bahay. Okay. Subalit na higit ni Cecilia ang paghinga nang makita na may cart na babangga sa kanya. Akala niya itatama na yun sa kanya, pero mabilis siyang nakabig ni Greg. I'm so sorry, my son pushed the cart. Apologetic na sabi sa kanila ng isang babaeng Amerikana. It's okay. Ginitian niya ito, pero nawala ang ngiti niya nang ma-realize niya ang posisyon nila ni Greg. Halos yakap na kasi siya nito. Next time, don't let the child hold the cart. Tura nito sa babae. Yeah, sure. I'm sorry again. Hingi pa ulit ng tawad ng babae bago nito itinulang ang cart paalis. Pwede mo na akong bitiwan? Untag ni Cecilia kay Greg. Ani mo'y napapaso na binitiwan siya nito. I'm sorry. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Ayos lang ako. Salamat sa'yo. No worries. Let's pay for this para makauwi na tayo. Itinulak na ni Greg ang cart nila, kaya sumunod na lang si Cecilia dito. Parang naging reyna ang feeling ni Cecilia dahil sa pag-aalaga ni Greg sa kanya ng mga sumunod na araw. Dahil bumalik na si Brad ng Pilipinas, ito na mismo ang nag-aasikaso sa kanya, na hindi naman niya maikakailang nagugustuhan niya. At sa totoo lang, parang hahanap-hanapin niya yon. Bakit nga kaya ito iniwan ng nobya nito kung ganito naman pala ito kaalaga? Tanong ni Cecilia sa sarili habang pinagmamasdan ng lalaki sa pagluluto sa kusina. Nasa first trimester na siya ng pagbubuntis at gusto masiguro ni Greg na magiging maayos ang lahat, kaya hands-on ito sa pag-aalaga sa kanya. Sir Greg, hindi mo na ako kailangang ipagluto. Kaya ko namang magluto. Hindi naman in-advise ng doktor na hindi ako pwedeng kumilos, hindi ba? Yes, but we have to be careful. Besides, wala naman ako masyadong ginagawa. Kaya hayaan mo na lang ako. If you're bored, magbasa ka o maglakad-lakad sa garden. Suggestion nito. Pinigilan niyang mapasimangot. Para na naman akong tanga nakausap ang sarili o mga bulaklak sa garden. Bulong niya. May sinasabi ka ba, Cecilia? Wala. Umiling siya sabay ngiti. Don't stress yourself. Nabasa ko na makaka-apekto sa baby kapag stress ang ina. Ha? Nagbabasa ka ng tungkol sa pagbubuntis? Of course. I need to understand everything about pregnancy. Hindi maitago ni Cecilia ang pagkamangha niya sa lalaki. Nakikita ko na magiging mabuting ama ka sa magiging anak mo, Sir Greg. Nakangiting turan niya. Paano mo naman nasabi yan? Hindi ko pa naranasang maging ama, kaya nangangapa pa ako. Pero ngayon pa lang, hands-on na kayo. Paano pa kaya kung maipanganak ko ng anak mo?
Well, sisiguraduhin ko na he or she will feel loved. Kahit na ako lang ang kasama niya. Napangiti siya. Maswerte po sa inyong magiging anak niyo. Kung ganun, sundin mo na lang ako, okay? Dahil I only want what's best for my child. Oo nga naman. Sabi ko nga hindi na ako magpipilit pang makialam sa kusina eh. Kakausapin ko na lang yung mga bulaklak sa garden. Halos magdikit ang mga kilay nito nang tingnan siya. Anong sinabi mo, Cecilia? Joke lang yun. Sige, magbabasa na lang ako ng libro sa garden. Sandali, wala ka bang request? Anything na gusto mong kainin? Saglit na napaisip si Cecilia. Wala naman. Siguro hindi pa nag-uumpisa ang paglilihi ko. Nabasa ko kasi sa internet na 5 weeks bago makaramdam ng craving sa mga buntis. Okay, basta sabihan mo lang ako kapag may gusto kong kainin. Sige, salamat. Habang naglalakad paalis ng kusina, hindi niya mapigilan na mapangiti. Makaraan ng ilang linggo ay nakaranas na nga ng pabago-bagong craving si Cecilia. At hindi niya akalain na handa talaga si Greg na ibigay kung ano man ang hiningin niya. Ayaw mo ba sa pagkain niluto ko? Noong isang araw, sinabi mo na gusto mong kumain ng putsero, hindi ba? Oo, at saka mukhang masarap ang pagkakaluto mo. Kaya lang parang gusto ko kasing kumain ng ginataang lapu-lapu ngayon eh. Alanganing tugon niya rito. Kumunot naman ang noon nito sa narinig. Ginataang lapu-lapu? I don't know how to cook that dish. Saka hindi ko alam kung merong ganyang isda sa Asian store na binibilan natin ng Filipino products. Ayos lang, ito na lang niluto mong kakainin ko. Sayang naman ang effort mo kung hindi ko ito kakainin. Akamang sasandok na siya ng ulam nang pigilan siya ni Greg. Wait, hindi ka pa ba gutom? Ha? Bakit? I will look for that dish in the market. Titingnan ko rin sa YouTube kung paano iluto. Napamaang siya sa tinura nito. Naku, huwag ka na mag-abala, Greg. Okay na tong putsero. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Nandito tayo sa US tapos kung ano-anong Filipino dish ang pinapaluto ko sa'yo. Ayos lang, meron namang Filipino supermarket at Asian store dito. Pwede rin umorder online. Kumain ka na lang muna ng sandwich. Magpapadeliver ako ng mga kailangan para sa ginataang lapu-lapu. Hala, hindi na. Ito na lang niluto mong kakainin ko. Masama raw kapag hindi nakain ng buntis ang cravings niya. Kaya wag ka nang makulit. Naniniwala ka sa sabi-sabi na yon? Hindi makapaniwala ang tanong niya rito. Like I said before, we can't take risks, Cecilia. Okay, kakain na lang ako ng konti nitong pochero tapos kakain ulit ako mamaya. Kung yan ang gusto mo, maiwan muna kita. I will make a call. Paalam ni Greg sa kanya. Okay, sinundan niya ito ng tingin. Seryoso talaga siya sa pagiging hands-on sa pag-aalaga sa akin ha. Pero self, huwag mong kakalimutan na ginagawa lang niya to para sa magiging anak niya. Paalala niya sa sarili, saka sinimulang kumain. In fairness, masarap talaga siyang magluto. Ang sarap nitong putsero. Maganang kumain si Cecilia. Halos kamuntik na niyang makalimutan na konti nga lang pala ang kakainin niya. Kaya kinagabihan na niya nakain ng ginataang lapu-lapu na niluto ni Greg para sa kanya. Nang 14 weeks na ang pagbubuntis ni Cecilia, nagpunta sila sa klinik ni Dr. Davis para sa ultrasound at parehong napanganga ang dalawa sa naging resulta. Congratulations! You're going to have twins, Mr. De La Fuente. Thank you, Doc. I'm not expecting this. Hindi makapaniwalang bumaling si Greg kay Cecilia. Congrats, Greg. Ang galing, no? Dalawang magiging anak mo. Hindi rin maitago ni Cecilia ang saya. Kahit na alam niyang hindi niya pwedeng ariing kanya ang kambal na pinagbubuntis niya. Mas lalo kayong dapat na maging maingat. Sundin niyo lang ang mga bilin ko at huwag kalimutang inumin ang mga vitamins. Yes, Doc. Inaalagaan naman po ako mabuti ni Greg. Kaya po hindi ako masyadong nahihirapan. That's good. Hindi biro ang pagdadala ng kambal sa sinapupunan. Lalo at first time mom ka. Oo nga po. Kaya pala parang doble din po ang katakawan ko. Birong totoo niya. Nako, siguradong tataas ang timbang mo niyan. But we have to monitor your weight and blood pressure. We will do that, Doc. Kailan ang sunod na ultrasound? Singit ni Greg. 18 or maybe 22 weeks para ma-check natin ang development ng babies. Salamat, Doc. Mabuti na lang marunong po kayong magtagalog. Hindi ako mano-nosebleed. Natawa ito sa sinabi niya. Sa Pinas ako lumaki at nag-aral ng high school, kaya matatas ako magsalita ng Tagalog. Kaya po pala, Doc. We'll get going now, Dr. Davis.
I will call you if we have questions. Ani Greg. Sure, Mr. De La Fuente. Congratulations again. Inilahad nito ang kamay kay Greg. Pagkatapos magkamay ng dalawa ay si Cecilia naman ang binalingan ni Dr. Davis. Ngunit bago pa siya makamayan nito ay hawak na siya ni Greg sa braso para igiya paalis. Kaya kinawayan na lang niya ang gwapong doktor. Akala ni Cecilia ay uuwi na sila ni Greg pagkagaling sa klinik ni Dr. Davis, pero hindi pa pala dahil dinala siya nito sa isang mall. Anong gagawin natin dito, Greg? Inilibot niya ang tingin nang makapasok sila sa mall. We're going to buy some stuff for the babies. Seryosong tugon nito sa kanya. Seryoso ka ba? Tinitigan lang siya nito. Sabi ko nga seryoso ka eh. May problema ba sa naisip ko? Wala naman. Kaya lang, hindi pa natin alam ang gender ng mga baby. Kaya mas maganda siguro kung bibili ka ng mga gamit nila kapag alam mo na ang kasarian nila. It's okay. Pwede naman tayong bumili ng neutral ang kulay. Okay, ikaw ang bahala. Sumunod na lang siya kay Greg nang pumasok ito sa isang butik na pambata. At hindi inaasahan ni Cecilia na mag-e-enjoy siya sa mga makikitang gamit na pangsanggol. Yun nga lang ay mahihiya siyang kumuha o mamili dahil wala naman siyang pambayad. Naisip niya rin na surrogate mother lang naman siya. Pagkapanganak niya ay kailangan na niyang iwan ng mga anak. You can choose also, Cecilia. Babae ka kaya mas alam mo kung ano mga dapat bilhin sa baby. Napatuwid siya ng tayo nang marinig ang boses ni Greg sa likuran niya. Hindi na. Bukod sa mga anak mo sila, ikaw din naman ang magbabayad kaya bahala ka nang mamili. Kiming sagot niya. Pero hindi ako sigurado kung tama ang mga mapipili ko. Katulad na lang ng mga to. Itinaas nito ang hawak. Napangiwi siya. Oo nga, hindi pa nila magagamit yan. Yung mga madaling isuot at komportable ang kailangan nila. Tulad ng mga to. Lumapit siya sa isang estante at kumuha ng mga baby clothes. Then, I will buy all of that. Ha? Alam ko na marami kang pera, Sir Greg. Pero hindi naman kailangan ganyan karami ang bilhin mo. Kasi sandali lang nila yung magagamit. See? You know better. Kaya tuyungan mo ako mamili ng mga kailangan nila. Okay, sige na nga. Tutulungan kitang mamili ng mga gamit ng kambal. Thank you. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita for this. Ha? Hindi na kailangan. Madali lang naman mamili eh. I insist. Giit pa ni Greg. Ano pa ba ang iba nilang kailangan? Mittens at medyas. Dun banda ko yata nakita mga yon. Sumunod naman ito sa kanya nang magpunta siya sa ibang bahagi ng butik. Pagdating doon ay pumili siya ng ilang pares. Make it 20 pieces, Cecilia. Ha? Okay. Talaga bang ayaw mong sa Pilipinas ako manganak? Malalaman ni na mami ang ginagawa ko kung dun ka manganganak. Napag-usapan na natin to at nasa kontrata naman na dito ka hanggang manganak, di ba? Bakit? Naiinip ka na ba rito dahil malayo ka sa pamilya mo? Medyo. Kung nasa Pinas kasi tayo, kahit pa paano mapupuntahan ako ni nanay. Mabilis lang naman ng 9 months. Pagkapanganak mo at pagkaayos ng dokumento ng mga bata, uuwi din tayo agad. Basta pinayagan na ng doktor na maibiyahe ang kambal. Tumango na lamang siya. Sa totoo lang ay naiilang pa rin kasi siyang kasama lagi si Greg. Kung nasa Pilipinas siya, mas magagawa niya ang gusto niya ng malaya. Hanggang sa hindi na nila pareho na malayan na nalibang na sila sa pamimili ng mga gamit para sa kambal. Look at this. Ang cute siguro kapag suot nila to. Ipinakita ni Greg kay Cecilia ang dalawang onesie na hawak nito. Saglit siyang natigilan dahil nagulat siya sa nakitang ekspresyon ng mukha ni Greg. Kita ang excitement rito, kaya alam niyang mapapabuti ang kambal sa taong ito dahil desidido na talaga itong magkaanak. Oo nga, ang cute. Anya. Kukuha rin ako ng maraming klase nito. Pinanood lang ito ni Cecilia habang naglalagay ng mga pinamili sa cart. 2 cart ang napuno nila. Maupo ka muna dun sa bench habang nagbabayad ako, Cecilia. Careful, okay? Sabi ni Greg nang nasa checkout counter na sila. Sige. Habang naghihintay sa bench, pinagmamasdan niya si Greg na nasa counter. Ang swerte niyo. Mukhang ngayon pa lang mahal na kayo ng daddy niyo, mga anak. Mula nang makilala ko siya, ngayon ko lang siya nakita na gano'n ang bukas ng mukha niya. Sambit niya habang nakangiting hinihimas ang tiyan. Nag-angat siya ng tingin para muling tingnan ng lalaki. Sakto namang nakatingin din ito sa kanya, kaya nagtama ang mga mata nila. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin.
Sa hindi malamang dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya na pinagsawalang bahala na lang din niya. Maya-maya pa ay tapos nang magbayad ng mga pinamili nila sa Greg. Let's go. Ha? Nasaan na yung mga pinamili mo? Tanong ni Cecilia nang makita na walang dala ang lalaki. Pinadeliver ko na lang sa bahay. Hindi ka pa papagod? Kaya mo pa bang maglakad? Tumingin ito sa mga paa niya. Oo naman. Aw! Hey, are you okay? Nag-aalalang agad siyang dinaluhan nito. Nakangiwing sinagot niya ito. Pinulikat ang paa ko. Maupo ka muna ulit. Inalalayan siya nitong maupo ulit. Teka, anong gagawin mo? Taranta niyang tanong kay Greg nang alisin nito ang sapatos na suot niya. Relax, I will massage your feet. Okay. Kinagat na lang ni Cecilia ang pang-ibabang labi nang umpisahang maingat na i-massage nito ang paa niya. Nang matapos ito sa ginagawa at muling maisuot sa kanya ang flat shoes niya, iminuestra nito ang likod sa kanya. Ha? Anong gagawin ko, Greg? Makatiba ang likod mo? Sinubukan niyang kamutin ang likod nito pero nagulat siya nang tumawa ito. Silly. I'm not asking you na kamutin ang likod ko. Bumaba ka sa akin. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkamangha sa narinig ng pagtawa nito. Nagulat na naman siya sa sinabi nito. Kakargahin mo ko? Naku, wag na. Kaya ko naman maglakad. At saka, mabigat ako. It's okay. Sige na. Sumakay ka na sa likod ko para makauwi na tayo. Medyo malayo pa ang lalakarin natin palabas ng mall. Pero, ano kasi, nakakahiya kasi. Saka baka hindi pwedeng sumakay ng ganyan sa likod ng buntis. Sabi ng doktor, hindi ko pwedeng masyadong mapagod. Kaya sakay na. Huwag mong isipin ng ibang tao. Ang nasa sinapupunan mo ang isipin mo. Pero baka lalong maipit ang tiyan ko. Hindi magandang magpigibak ang buntis, Sir Greg. Sige na nga, aalalayan na lang kita. Tara na, hawak ka sa kamay ko. Huwag mo masyadong bilisan ng paglalakad, okay? O kung gusto mo, buhatid na lang kita na parang bride. Bawal pa rin po, Sir Greg. Mas safe na maglakad na lang tayo. Okay, sige. Tara na para makapagpahinga ka na sa bahay. Maingat na tumayo si Greg at inalalayan siya. Para pang nakuryente si Cecilia nang hawakan nito ang kamay niya. Naewan ba niya kung naramdaman din ni Greg? Nais niyang bawiin ang mga kamay dito pero nahihiya naman siya. Gusto niyang kiligin pero naisip niya na ang ipinagbubuntis niya lamang ang inaalala ng binata. Pagkarating nila sa kotse ay maingat siyang inalalayang makasakay ni Greg. Salamat. Nahihiyang nginitian niya ito. Nang umikot ang lalaki para sumakay sa driver's seat ay nasundan ito ng tingin ni Cecilia. Hindi ka pwedeng kiligin, Cecilia. Alalahanin mo kung sino siya at kung ano ang papel mo sa buhay niya. Surrogate mother ka lang. Mariing paalala niya sa sarili. Medyo naging masela ng pagbubuntis ni Cecilia. Hindi lang dahil unang beses niyang magbuntis, kundi dahil na rin sa kambal ang dinadala niya. Ngunit sinisigurado ni Greg na naaalagaan siya nito ng mabuti. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Nagdidilig kasi siya ng mga halaman sa garden kanina nang bigla siyang makaramdam ng hilo. Mabuti na lamang at nakita siya kaagad nito. Maayos na pakiramdam ko. Salamat. Nginitian niya ito. Mabuti naman. Dadalhin kita sa klinik ni na Dr. Davies bago ang flight natin para makasiguro kung safe ka bang bumiyahe. Bumiyahe? Saan tayo pupunta? Napatuwid siya mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama. 5 months na tayo dito sa US. 6 months lang ang allowed stay mo under your tourist visa. Unlike me na US citizen, hindi ko pwedeng mag-exceed. Kaya kailangan muna nating umuwi ng Pinas. Paliwanag ni Greg. Buti na lang pinaalala ni Brad kanina. Hindi ko na rin makalimutan. Akala ko ba nasa kontrata ko na dito ako manganganak? I know, pero hindi pwede. Kapag nalaman ng immigration na ang purpose mo yung mga anak dito, pwede tayong ma-flag for birth tourism. Hindi ko naisip yun nung una. Nakalimutan kong tourist visa ka nga pala. Ayaw kitang ma-red flag, lalo na kung balak mo bumalik dito someday on your own. Kaya kailangan nating magbago ng plano. Sa Pilipinas ka na lang manganganak. Inaayos na ni Brad ang flight natin pa uwi. I'll inform you kapag bibiyahe na tayo. Napatango-tango naman siya. Okay, mas gusto ko nga dun. Pero paano kung malaman ng pamilya mo tungkol sa pagkuha mo ng surrogate mother? May pinahanda na akong tutuluyan natin sa Palawan. May rest house ako dun. We can stay there for the meantime. Pwede rin na dun ka na mga anak.
kung hindi mo nakakayanin bumiyahe pabalik dito sa California. Sa bagay, malayo-layo ang tagig sa Palawan. Siguro naman hindi mapapadpad doon ng parents mo. Komportable na si Cecilia na kausapin ito kaysa noong mga unang araw nila na magkasama. Sana nga. Pero maliit lang ang Pilipinas. May possibility na may kakilalang makakita sa atin doon. Kaya kailangan nating mag-ingat. Inayos nito ang unan sa likuran niya. Huwag ka nang bumaba. Dadalhan na lang kita dito ng pagkain mo. Ha? Wag na. Bababa na lang ako mamaya para mag-dinner. Okay naman ako eh. Buntis lang ako, Greg. Hindi naman ako lumpo. Saka maganda sa buntis ang naglalakad. Di ba sabi ni Doc? It's okay. Stay here. Bukas ka na lang ng umaga maglakad-lakad. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Huwag ka munang magkikilos, okay? Sige. Pagsang-ayon na lang ni Cecilia dahil alam naman niya na hindi siya mananalo kay Greg. Sinigang na kulay purple pa rin ba ang gusto mong kainin? Medyo nakangiwing tanong nito sa kanya. Hindi niya mapigilang matawa. Sa 5 buwan na magkasama sila, ay unti-unti niyang nakikita ang ibang side ng binata. Yes, please. Pasensya ka na ha. Pinapahirapan kita sa mga cravings ko. Bakit kasi ayaw mo kong payagang magluto? Nung buntis naman si nanay sa mga kapatid ko, nakikita ko nagawa siya ng gawa sa bahay. Pero okay pa rin naman ang panganganak niya. Ayaw mo ba sa mga luto ko? Kaya gusto mong ikaw na lang? Uy, hindi ah. Ang sarap mo nga magluto eh. Kaya lang, nakakahiya kasi sa'yo. Bakit ka mahihiya? Mga anak ko naman ang pinagbubuntis mo. Sabi ko nga, ang swerte talaga nila sa'yo. Hands-on daddy ka eh. Huwag mo na akong bulahin. Ipagluluto na kita ng purple sinigang mo. Yes, excited na ako. Sarapan mo ulit ah. Natawa ito nang pumalakpak pa siya. Opo, Mami. Kaya mag-relax ka lang. Manood ka ng TV o magbasa ng libro. Biglang sumikdo ang puso ni Cecilia sa pagtawag nito ng Mami sa kanya. Natahimik siya pero bigla ring umiti upang hindi mahalata ng lalaki na natuwa siya. Okay, magbabasa muna ako ng Bible. Bawi niya. Nako, baka magpari o magmadre ang isa sa kambal paglaki ah. Biro ni Greg. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Habang nagpapahinga si Cecilia sa kwarto, ipinagluto nga siya nito ng sinigang sa ube. Kaya purple ang sabaw niyon. Mabuti na lang talaga at magaling magluto si Greg. Nalaman niya mismo rito na kahit anak mayaman ito, tinuruan ito ng ina na magluto. Para raw pag nagkapamilya ito o bumukod ng tirahan, hindi ito magugutom at hindi aasa lang palagi sa restaurant. Matapos magluto ay dinalhan siya nito sa kwarto ng pagkain. Kumain ka na, Cecilia. Pagkatapos ay inumin mo itong mga vitamins mo. Inilapag nito ang bed tray sa ibabaw ng kama. Amoy pa lang, mukhang masarap na. Tapos ang ganda pa ng kulay. Puri niya sa niluto nito na ikinangiti ng lalaki. Kumain ka ng madami. Kaya lang, gabi na. Baka hindi ka matunawan. Hindi na lang ako matutulog agad. Ikaw, hindi ka pa ba kakain? Halika, sabayan mo ako, Greg. Mamaya na ako kakain. Nabusog kasi ako sa kakatikim. Hindi ko pa rin ma-imagine na pwede rin pala ang ubi sa sinigang. Medyo may tamis nga lang. Nagluto ka ba ng sarili mo? Yeah, pero titikman ko rin yung natirang ubi sinigang sa baba. O kung gusto mo, i-ref ko na lang para pag nag-crave ka, initin na lang natin. Sige, i-ref mo na lang. Kakainin ko bukas. Huwag mo nang kainin at alam ko namang nawiwirduhan ka. Pero para sa akin, the best to. Super cute ng kulay. Pregnant women are weird. Napangiti ito. Oo na po. Kakain ako ah. Nakaka-excited kasi itong purple sinigang. Humigop muna siya ng sabaw bago lagyan ng kanin. Nangingiti na pinapanood siyang kumain ni Greg. Pero nang mapasulyap siya rito, ay bigla itong sumeryoso. Babalikan ko na lang ang pinagkainan mo mamaya. I have to talk to Brad on the phone about our trip. Sige, salamat sa masarap na pagkain. Ang sarap talaga nito. Iniwan siya nito doon na maganang kumakain. Nang sumunod na araw ay dinala ni Greg si Cecilia sa klinik ni Dr. Davis para sa check-up niya. Gusto kasing masiguro ng binata na okay siya kapag bumiyahe sila pabalik ng Pilipinas. May nirekomenda ring doktor at OB si Doc Davis na pwede nilang kontakin pagdating sa Pinas. Kinabukasan ay flight na rin nila pabalik ng Pilipinas. Inihabili na ni Greg sa caretaker ang bahay nito. Wala ka na bang gamit na nakalimutan? Tanong nito pagkatapos isara ang trunk ng kotse. Wala na. Okay, let's go. Be careful. Inalalayan siya nitong sumakay ng kotse. Iniharang pa nito ang kamay sa ulo niya para hindi siya mauntog.
Hindi tuloy napigilan ni Cecilia na mapangiti. Why are you smiling like that? Kunot noong tanong nito sa kanya. Ha? Wala. Thank you. It's nothing. Magsuot ka na ng seatbelt. Bili nito bago umikot para sumakay sa driver's seat. Nasundan niya ito ng tingin. Cecilia, alalahanin mo. Bawal kiligin. Paalala niya sa sarili. Are you okay? Tanong ni Greg sa kanya habang nagkakabit ng seatbelt. Oo naman. Okay, let's go. Inihanda na ni Brad ang bahay na tutuluyan natin sa Pilipinas. Sa biyahe ka na lang mamaya matulog. Ayos lang, hindi naman ako inaantok. At saka nakakahiya naman kung tutulugan kita. I don't mind kung matutulog ka. Sa daan ito nakatingin kaya malayang napagmasdan niya ito. Baka matunaw ako, Cecilia. Nanlaki ang mga mata niya nang sabihin niyo ni Greg. Nakikita pala siya nito. Akala kasi niya i-focus ito sa pagmamaneho. Pero okay lang naman kung paglilihian mo ko. At least magiging kamukha ko ang mga anak ko. Tipid na ngumiti ito. Paano kung ako maging kamukha ng kambal? Okay lang din. Maganda ka naman eh. Kaya siguradong magiging gwapo o maganda ang kambal. Saglit itong lumingon sa kanya, saka muling ibinalik ang tingin sa daan. Napakurap-kurap si Cecilia. Hindi pa maproseso ng utak niya ang papuring natanggap mula sa lalaki. Maganda raw ako? Nagagandahan pala siya sa akin? Tili niya sa isipan. Pakiramdam niya ay nagiinit ang mukha niya ng mga oras na yon. Are you okay? Bakit natahimik ka bigla, Cecilia? Kasi, ngayon lang may nagsabi na maganda ako. Nahihiyang nag-iwas siya ng tingin dito. Really? Bulag ba ang mga lalaki sa circle mo? Hindi makapaniwalang sinulyapan ulit siya sandali ni Greg. Hindi ko alam, o baka binubola mo lang ako. Napanguso siya habang sinasabi yun. Of course not. Hindi yun bola. And that's cute. Ha? Ang alin? Yung panghahaba ng uso mo. Napasinghap si Cecilia nang tumawa ito. Marunong ka palang tumawa, Greg. Grabe ka naman sa akin. Ano ako, robot? Hindi marunong tumawa? Kasi naman, wala nang makilala kita. Ngayon pa lang kita narinig tumawa ng ganyan. Siguro dahil ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan para tumawa. Napatitig si Cecilia rito. Bigla kasi siyang naintriga sa sinabi nito. Ganon? Bakit naman? So, dahil magkakaroon ka na ng anak, saka ka lang nagkaroon ng rason para tumawa? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganoon? Natutop niya ang bibig nang ma-realize niya na nagiging madaldal na pala siyang masyado. Hala, pasensya na Sir Greg. Na-carried away lang ako. Ang daldal ko talaga minsan. Nasa kontrata nga pala natin na bawal akong makialam sa buhay mo. Ganun ka rin sa buhay ko. Sorry po. Mahinang tinampal niya ang bibig. It's okay. Hindi naman talaga ako ganito dati. Nagbago lang ako nung nagawa kong traidorin ng dalawang importanteng tao sa buhay ko. Hindi naman sa chismosa ako, no? Pero ano bang nangyari? Curious na tanong niya. Narinig na niya sa tatay niya ang chismis na yon, pero iba pala kapag sa mismong nakaranas mo na maririnig. Ayos lang kung hindi mo sasagutin. Pasensya ka na, ang pakialamera ko. Mabilis na bawi ni Cecilia nang makita niya na natigilan to. Pakiramdam ko naman wala na sa akin yun ngayon. Kaya magkukwento ako sa'yo. Talaga? Sige, mahaba pa naman ang biyahe natin. Nakikinig ako. Hindi ka chismosa niyan, ah. Natatawang biro nito. Hindi naman, sir. Very light lang. Saka, curious lang. Napangiti ito bago sumeryoso. Elena is my long-time girlfriend. Magkaklase kami mula high school hanggang college. During college ko siya niligawan at napasagot. Nai-imagine ko na ang future ko with her. Mamanahin ko ang kumpanya namin. Papakasalan ko siya. Magkakaanak kami. At bubuo ng pamilya. Saglit itong huminto noong papasok na sila sa airport. Attentive na nakinig naman si Cecilia. Nagpatuloy ito sa kwento. Pero isang araw, nakita ko si Elena na umiiyak habang kausap ang best friend kong si Gerald. I was about to go to her to ask her why. Pero bago pa ako makalapit, narinig ko nang sabihin niya sa kaibigan ko na buntis siya at ito ang ama. Nalulungkot ako para sa'yo, Greg. Masakit nga pala ang nangyari sa'yo. Nakikisimpatya na hinawakan niya ang kamay nito na nasa ibabaw ng hita nito. Don't be. I'm okay now. Thanks to you, Cecilia. Nginitian siya nito at naramdaman niya na pinisil nito ang kamay niya na nakahawak sa kamay nito. Ha? Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Dahil pinagbubuntis ko ang mga anak mo? Umiling to. Hindi lang dahil dun. Nandito na tayo. Napatingin si Cecilia sa labas ng sasakyan.
Nakarating na pala tayo. Hindi ko namalayan dahil sa kakachismis ko sa'yo. Natawa si Greg sa sinabi niya. Let's go. Naghihintay na sa atin ng private plane. May tauhan na itong nakaabang doon sa airport. Pinagbuksan nito ng kotse ang lalaki. Ngunit hindi akalain ni Cecilia na si Greg pa ang iikot para pagbuksan siya ng pinto at alalayang bumaba ng kotse. Salamat. Pilit niyang itinago ang kilig. Let's get inside. Ang mga tauhan ko nang bahala sa mga maleta natin at dito sa kotse ko. Ibabalik nila to sa bahay. Okay. Iginiya siya nito papasok sa airport. Smooth lang naman ang pagdaan nila sa immigration kaya agad silang nagtungo sa private jet ng binata. Hindi inaasahan ni Cecilia na uupo si Greg sa katapat ng upuan niya sa private plane. Di katulad noong una na malayo ito sa kanya at nagtrabaho lamang buong biyahe. Greg, dyan ka ba mauupo? Hindi doon? Alanganing tanong niya rito. Ayaw mo ba na narito ako? Kunot noong tanong nito sa kanya. Mabilis siyang napailing. Nako, hindi naman sa ganon. Baka lang kasi mas komportable ka doon at saka baka ayaw mong maistorbo. Wala naman akong trabahong gagawin. Tinapos ko na lahat bago tayo umalis. At saka mas maganda kung malapit ako sa'yo para kapag may kailangan ka, mabibigay ko agad. Okay. Naiilang nanginitian na lang niya ito. Pasimpleng napahawak siya sa dibdib. Dama niya kasi ang mabilis na naman na tibok ng puso sa mga sandaling yon. Hindi nakaramdam ng pagkainip sa biyahe si Cecilia dahil kinakausap na siya ngayon ni Greg at asikasong-asikaso pa siya nito. Halos hindi niya namalayan ng oras, kaya nagulat na lang siya na lumapag na pala ang eroplanong sinasakyan nila. Sa Puerto Princesa Airport sila dumiretso. Ang bilis, nasa Pilipinas na ulit tayo. Manghang sambit niya habang pababa sila ng eroplano. Be careful. Ani Greg habang inaalalayan siya nito. Salamat. Ginitian niya ito, sabay bawi sa kamay niya na hawak nito. Pakiramdam niya kasi ay may kuryente na namang gumapang sa kanya nang magdikit ang mga balat nila. Are you okay? Hindi ka naman nahihilo or what? May gusto ka bang kainin? Okay lang ako, hindi pa ako gutom. Pwede ko bang tawagan ng pamilya ko pagkarating natin sa tutuluyan natin? Hingi niya ng permiso kay Greg dahil miss na niya ang mga magulang at kapatid. Hindi niya kasi masyadong nakakausap ang mga ito noong nasa California sila. Wala rin kasing internet ang mga ito sa bahay. Oo naman, tawagan mo sila mamaya. But tell them to be careful, okay? Lalo na ang itay mo. Wala siyang pwedeng pagsabihan ng tungkol sa surrogacy. At bawal niya rin ipagsabi na nandito na tayo sa Pilipinas. Okay, salamat. Isa pa pala, pwede ba tayong dumaan sa isang kainan? Bigla kasi ako nag-crave. Nakagat niya ang pang-ibabang labi sa hiya dito. Sure, it's okay. Hindi ka dapat na mahiyang magsabi sa akin. Alam ko naman na mabilis kang magutom dahil kambal yung nasa tiyan mo eh. Natatawang tugon ni Greg sa kanya. Pinagtatawanan mo ko eh. I'm sorry, I can't help it. Okay lang, at least tumatawa ka na ngayon. Kahit na ako ang pinagtatawanan mo. Hindi na niya napigilan na matawa rin. Habang naglalakad palabas ng airport ay masayang nag-uusap ang dalawa. Kaya hindi nila napansin na naroon na pala si Brad. Sinasalubong sila. Welcome back, sir. Miss Carpio. Nakangiting pinagbuksan sila ng pinto ng kotse ni Brad. Nako, Cecilia na lang, Brad. Ang formal naman masyado ng Miss Carpio. At saka, mukha namang magkaedad lang tayo. Anya rito bago siya pumasok sa kotse. Bago pa makasagot sa kanya si Brad ay tumikhim si Greg. Napalingon siya sa lalaki dahil tumabi ito sa kanya sa backseat imbes na sa passenger seat ito umupo. Let's go, Brad. Baka matraffic tayo. Dumaan pala muna tayo sa malapit na restaurant na request ni Cecilia. Utos dito sa assistant. Okay po, sir. Mula sa Puerto Princesa International Airport, nagpunta sila sa isang restaurant na malapit doon bago tumuloy sa rest house ni Greg. Grabe, busog na busog ako. Dahan-dahan na hinihimas ni Cecilia ang maumbok ng tiyan. Papunta na sila sa rest house na tutuluyan nila at gaya kanina, magkatabi pa rin sila ni Greg sa backseat ng kotse. Kung hindi pa kita pinigilan, baka nasobrahan ka na sa seafood. Baka idahilan mo na naman ang kambal, ah. Biro nito na ikinapula ng mukha niya. Pasensya ka na, ang takaw ko. Favorite ko kasi talaga ang seafood. Nahihiyang tinakpan niya ng mga kamay ang muka. Hey, okay lang. Binibiro lang kita. Inalis nito ang kamay niya na nakatakip sa mukha niya. Pero hindi ka talaga pwedeng masobrahan sa seafood, ah. Oo nga eh. Ngayon lang kasi ako nakakain ng ganun kadami. Hindi naman kasi namin afford. Don't worry. Makakakain ka na ng seafood palagi from now on. Pero kailangan nating siguraduhin na fresh ang seafood na makakain mo.
Salamat. Nginitian niya ito at pasimpleng binawi ang kamay na hawak pa rin nito. What's the matter, Cecilia? Tanong ni Greg sa kanya nang biglang kumunot ang noo niya habang nakatingin sa rearview mirror ng kotse. Parang kanina pa kasi natin kasunod yung kotse sa likuran natin. Really? Hindi ko napansin. Brad, kanina pa ba nakasunod sa atin yung kotse ni Tim? Nako, hindi ko rin po napansin, sir. Pasensya na po. Napakamot ito sa ulo. Nasa kanilang dalawa kasi ang pansin ni Brad, kaya hindi nito namalayan ng sasakyan na tinutukoy ni Cecilia. Ngayon lang kasi nito nakita na ganoon kasayang makipag-usap si Greg at nakikipagbiruan pa. Let's see kung nakasunod pa rin sila sa atin pag liko natin mamaya. Ani Greg habang nakatingin sa side mirror ng kotse. Okay po, sir. Nang iliko ni Brad ang kotse sa susunod na intersection ay umiba na ng daan ng nasabing sasakyan. Nag-iba na siya ng way. I'm sorry, akala ko lang pala. Sa airport pa lang kasi napansin ko na ang kotse na yun. Magkapareho lang pala ang daan natin. Alanganing Anya. It's okay. Don't worry. Walang dahilan para sundan tayo ng sino man. Bukod sa walang nakakaalam na nasa Pilipinas na ako, wala din akong kaaway sa negosyo. Pasensya na. Kakapanood ko to ng drama eh. Huwag mo na yung isipin. Umidlip ka muna. Pwede kang sumandal sa balikat ko para maging komportable ka. Napatingin siya sa malapad na balikat nito. Ayos lang. Hindi naman ako inaantok. Tanggi niya. Ngunit maya-maya lang, hindi na malayan ni Cecilia na nakatulog siya at naihilig niya ang ulo sa balikat ng binata. Sir, nandito na po tayo. Hindi na ituloy na Brad ang sasabihin dahil sinenyasan ito ni Greg na wag maingay. Ang himbing ng tulog niya, samantalang sinabi niya kanina na hindi siya inaantok. Nangingiting ani Greg habang nakatingin sa mukha ng natutulog na dalaga. Paano po yan, sir? Bubuhatin niyo na lang po ba si Miss Cecilia? Oo, bubuhatin ko na lang siya. Ikaw nang bahala sa mga gamit. Bilin nito sa assistant. Okay po, sir. Bubuksan ko na po itong pinto. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Brad. Nauna nitong binuksan ang pinto ng kotse, saka tumakbo para buksan ang pinto ng rest house. Maingat naman binuhat ni Greg ang natutulog na si Cecilia. Wala itong kamalay-malay na nagising na siya, pero nagpanggap na lang siyang tulog pa rin dahil nahihiya siya. Grabe, ang bango-bango niya. Kinikilig na Anya sa isipan habang buhat nito at nakasiksik ang mukha niya sa matipuno nitong dibdib. Hanggang maramdaman ni Cecilia ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama ay hindi niya pa rin idinilat ang mga mata. Alam ko nagising ka na. Pwede ka nang dumilat, Cecilia. Alam mo nagising na ako? Bulalas niya. Oo, kanina pa gumagalaw yung talukap ng mga mata mo eh. Pinipigilan ko lang na tawanan ka. Tiningnan ito ng masama ni Cecilia. Kaya ngayon tawang-tawa ka. I'm sorry. Ang cute mo kasi. Gusto mo palang magpabuhat, di mo agad sinabi. Inirapan niya ito. Ikaw din eh. Ang cute mo kapag tumatawa ka. Nakita niya na natigilan si Greg. Pagkatapos ay napaubo ito. Okay ka lang, Greg? So, cute lang ako. Hindi gwapo. Hindi na napigilan ni Cecilia na matawa sa tanong nito. Oo na. Mas gumagwapo ka kapag nakangiti at tumatawa ka. Really? Ibig sabihin, nagagwapuhan ka sa akin? Nakangising tanong nito. Siya naman ay tuluyang natigilan. Mabuti na lamang at dumating si Brad. Sir, excuse me po. Ipapasok ko lang po dito ang mga maleta ni Miss Cecilia. Tumayo si Greg mula sa pagkakaupo nito sa gilid ng kama. Go ahead. Maiwan mo na kita, Cecilia. May kailangan lang akong gawin at kausapin. Magpahinga ka muna dito sa kwarto. Bilin pa nito. Sige, salamat. Napabuntong hininga siya pagkaalis ng mag-amo. Saved by the assistant? Nakakahiya. Nasapo niya ang nagiinit na mga pisngi. Dahil nasa Pilipinas na sila ay naging doble ang pag-iingat ni na Greg para hindi malaman ng mga magulang nito ang tungkol kay Cecilia. Ngunit wala nga namang sikretong di nabubunyag dahil nakarating agad sa ina ng CEO na nasa bansa na ito kaya pinapauwi na ito sa Manila. Kaya pinuntahan siya nito sa kwarto isang araw. Cecilia, hey, I need to leave for a while. Ha? Bakit? Akala ko ba dito ka lang hanggang mga anak ako? Alam na kasi ni na mami na nakabalik na ako. Kaya kailangan ko makipagkita sa kanila. But don't worry, Brad will be here later. May caretaker din na mag-asawa na mag-aasikaso sa'yo rito. Hindi napigilan ni Cecilia na matawa sa itsura ni Greg. Para kasi itong tatay na hirap iwan ng anak. Ano ka ba? Okay lang ako. Hindi naman ako nahihilo. Wala na rin akong cravings. At saka, kaya ko namang kumilos.
Kaya huwag kang mag-alala. Alis na at baka hinihintay ka na sa inyo. Huminga ito ng malalim. I can't help it. Hindi ako mapakali na may iwan kang mag-isa rito. Basta kahit anong mangyari, huwag kang magpapapasok ng kahit na sino, maliban sa caretaker at kay Brad. Baka mamaya may magpanggap na delivery rider or what. Hindi pa rin mapakali na Billy nito. Relax, okay? Promise, hindi ako magpapapasok ng kahit na sino. Okay, basta tawagan mo ako kapag may problema o may kailangan ka. I have to go, Cecilia. Nahigit ni Cecilia ang paghinga nang halikan siya nito sa ulo niya. Saka ito nagmamadaling sumakay ng kotse papunta sa airport. Alanganin ang ngiti na kumuway na lang siya nang sumenyas ito na aalis na. Ayan ka na naman, Heart eh. Umahis ka nga. Surrogate mother ka lang ng mga anak niya. Kastigo niya sa pusong mabilis ang tibok ng mga oras na yon. Pagkaalis ni Greg ay tinawagan ni Cecilia ang pamilya niya. Pagkatapos makausap ang mga ito, ay nagpasya siyang maglakad-lakad muna sa may pool area ng rest house. Ilang buwan na lang lalabas na kayo mga anak, pero hindi ko na kayo makakasama. Malungkot na napangiti siya habang hinihimas ang medyo may kalakihan ng tiyan, dahil 6 months na ang pinagbubuntis niya. Kunot noong napalingon siya sa loob ng rest house nang makarindig ng yabag ng takong ng sapatos. Teka, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Gulat na tanong niya sa babaeng sopistikada. Nakasuot ito ng pulang above-the-knee dress at itim na stiletto at pulang-pula rin ang lipstick nito. Imbis na sagutin ang tanong niya ay nakataas ang kilay na tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Sino ka at anong ginagawa mo rito sa rest house ng fiancé ko? Fiancé? Si Greg ba tinutukoy mo? Ang pagkakaalam ko kasi wala naman siyang girlfriend. Hindi siya nagpa-intimidate sa kaharap. Ngumisi ito. Let me introduce myself to you, miss. I'm Leticia Montemayor, at ako ang babaeng pakakasalan ni Greg. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang lalayas ka na ng kusa. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas. Si Leticia ay naging ex din ni Greg dati, pero anak ito ng kaibigan ng ama nito. Kaya ito ang gusto ng mga magulang ng lalaki na mapangasawa nito. Saglit siyang natigilan pero nang makabawi ay tinaasan niya rin ng kilay ang babae. Wala kang karapatan na palayasin ako. Kay Greg mismo nang galing na ayaw niyang mag-asawa. At ang mga batang ito sa sinapupunan ko lang ang gusto niyang makasama. Kaya hindi ko susundin ang inuutos mo, miss. Matapang ka ah. Ginagamit mo ang mga batang yan para akitin si Greg. Hindi totoo yan. Sa ilang araw ng pagmamanman ko sa inyo, yun ang nakita ko. Aminin mo na, balak mong gamitin ng mga batang yan para makuha si Greg. Inikutan siya ng bruhang babae. Minamanmanan mo kami? Siguro, ikaw yung sakay ng kotse na sumusunod sa amin sa airport pa lang ano? Tama ba ako? Ano naman kung ako nga? Nang araw na yun na makita ko kayo sa airport, pinaimbestigahan kita agad. At nalaman ko na binayaran ka ni Greg para maging surrogate mother ng mga anak niya. Paano mo nalaman? Gulat na tanong niya. I have ways, darling. At alam ko rin kung saan nakatira ang pamilya mo. Nakangising saad nito na ikinalaki ng mga mata ni Cecilia. Huwag na huwag mo silang idadamay. Pwes, kung ayaw mong madamay sila, sundin mo ako. Ano bang gusto mong mangyari? Pagkapanganak mo, gusto ko na magpakalayo-layo ka. Isama mo ang pamilya mo at huwag ka na magpapakita kay Greg kahit na kailan. Or else, mapapahamak sila. Ipinakita nito sa cellphone ang picture ng bahay nila sa Valenzuela. Fine, gagawin ko ang gusto mo. Naikuyom niya ang mga kamao. Good. Huwag na huwag ka magsusumbong kay Greg. Alalahanin mo na hawak ko ang buhay ng pamilya mo. Kaya sundin mo ang gusto ko, babae. Tinapik niya ang kamay nito na akma nitong ihahawak sa tiyan niya. Umalis ka na. Aalis na talaga ako. Pero tandaan mo na binabantayan ko mga kilos mo. Kapag hindi ka tumupad sa usapan, malalagot kayo ng pamilya mo. Anito, saka malademonyong rumampa paalis ng rest house. Nang hihinang napaupo si Cecilia sa sun lounger na naroon pagkaalis ng babae. Akala ko pa naman, baka may chance na makasama ko kayo mga anak. Pero mukhang malabo na. Nag-iilusyon lang pala ako. Napapikit siya sabay pahid sa luhang hindi niya napigilang pumatak sa mga mata. Kinagabihan, dumating si Greg na may mga bitbit na pasalubong. Hindi ka ba natuwa sa mga dala ko, Cecilia? Dismayadong tanong nito nang makita ang kawalan niya ng reaksyon. Mabilis siyang umiling. Siyempre natuwa. Salamat. Siguradong matutuwa ang kambal kapag kinain ko yung mga pasalubong mo. Binigyan niya ito ng pilit ng ngiti. Are you okay? May nangyari ba?
Ha? Wala. Ayos lang ako. Dumating naman si Brad kanina. May nakausap ako. Siguro medyo napagod lang ako. Naglakad-lakad kasi ako sa labas kanina. Okay, sige. Magpahinga ka na. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Gusto mo ba ng gatas at makakain? Busog pa ako. Magpahinga ka na rin. Siguradong napagod ka sa biyahe. Kanina pagod ako, pero natanggal ang pagod ko. Nakita na kasi kita. I mean, kayo ng mga kambal. Kamusta? Hindi ka ba nila pinahirapan? Nakangiting tanong sa kanya ni Greg. Behave naman sila. Medyo nakakagulat lang kapag sumisipa sila. Pwede ko ba silang hawakan at pakinggan? Oo naman. Tumatangong sagot niya rito. Dahil nakaupo siya sa couch sa sala, excited na lumuhod sa harapan niya si Greg. Saka nito inilapit ang tenga sa umbok ng tiyan niya. Naririnig mo bang heartbeat nila? Oh wow, naramdaman ko yun. Sumipa sila, Mommy. Manghang sabi nito. Sumikdo na naman ang puso niya sa pagtawag dito sa kanya ng mommy. Namiss ka siguro nila, Daddy. Sila lang ba? Ha? Sila lang ba ang nakamiss sa akin? Tanong nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Ha? Oo. Ano bang gusto mong marinig? Kung namiss mo rin ako. Mahinang napasinghap si Cecilia sa tanong na yun ni Greg. Inaantok na ako. Masama sa buntis ang mapuyat, di ba? Kaya matutulog na ako. Palusot niya para makaiwas. Saka nagmamadaling tumayo. Hey, careful. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Inalalayan siya nitong umakyat sa hagdan. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan na lang ito. Habang nasa rest house sa Palawan, ay lalo pang napalapit sa isa't isa ang dalawa. At makalipas ang 3 pang buwan, ay isinilang ni Cecilia ang kambal sa isang ospital sa Palawan. Nagising si Cecilia nang maramdaman ang paghalik ng kung sino sa noo niya. Gising ka na sa wakas. Pinag-alala mo ako kanina nang mawalan ka ng malay. Nakangiting mukha ni Greg ang nakita niya nang magmulat siya ng mga mata. Greg? Mahinang sambit niya sa pangalan nito. I'm here. Ginagap nito ang isa niyang kamay at hinalikan. Tatawagin ko lang ang doktor para ma-check ka, okay? Babalik ako. Nasundan na lang ito ng tingin ni Cecilia. Pagkatapos ay malungkot siyang umiti. I'm sorry, Greg, pero kailangan ko nang umalis. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Mabilis niya yung pinahid nang bumalik ang lalaki. Check her, Doc. I want you to make sure that she's fine. Please. Narinig niyang sabi nito. Alright, Mr. De La Fuente. Tumalima ang doktor sa sinabi nito. Nang matapos ang doktor sa pag-check sa kanya, ay bumaling ito kay Greg. She's fine now. Kailangan na lang ng pahinga para makabawi ng lakas. But we're going to monitor her pa rin. Thanks, Doc. Maiwan ko muna kayo. Paalam ng doktor. Pagkaalis ng doktor ay naupo si Greg sa gilid ng kama at muling ginagap ang mga kamay niya. Thank God you're okay now. And thank you for giving birth to my son and daughter. They're so adorable and healthy babies. Nginitian niya ito. Anong ipapangalan mo sa kanila? Pilit niyang pinasigla ang boses. Camille and Gregory Jr. of course. Excited na sagot nito. Wow, may junior ka na, may prinsesa ka pa. Masaya ako para sa'yo, Greg. Hey, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi na ituloy ni Greg ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto. Sir, I'm sorry but you have to take this call. Humahangos pang sabi ni Brad. Okay, I'll be back, Cecilia. We'll talk later. Napapikit siya nang halikan siya nito sa noo bago ito umalis kasama ang assistant. Marahas na napabugan ng hangin si Cecilia. Baka hindi ko na marinig yung sasabihin mo, Greg. Pagbalik ni Greg at Brad ay wala na sa kwartong yun si Cecilia. Wait, where is she? Cecilia? Tiningnan niya kung nasa banyo ito. Sir, hindi pa po kayang tumayo ni Miss Cecilia. Ani Brad. I know. Then where is she? Kinakabahang tanong niya. Baka po nagpatulong siya sa nurse para makasakay sa wheelchair para magpunta sa nursery room. Without telling me. Patakbo siyang nagpunta sa nursery room kung nasaan ang kambal, pero wala roon si Cecilia. I will inform the hospital about this, sir. Titingnan ko na rin po ang CCTV sa security room. Do that at balitaan mo kagad ako. Yes, sir. Mga anak, I will find your mother. Hindi siya pwedeng umalis. May sasabihin pa ako sa kanya. Sambit ni Greg habang nakatingin sa kambal na anak mula sa labas ng nursery room. Nang bumalik si Brad ay alam na nito kung ano ang nangyari kay Cecilia. Sir, ito po ang kuha ng CCTV. May mga tao pong kumuha kay Miss Cecilia.
Ipinakita nito sa kanya ang CCTV footage mula sa isang iPad. Sino mga taong yan? Bakit parang hindi siya nalaban o sumigaw man lang? Kunot noong tanong niya sa assistant. Hindi po kaya may kinalaman dito si Miss Leticia? Nalaman ko po na kasabay po ng pagbalik niyo sa bansa ang pagdating niya. Ano? Bakit ngayon mo lang sa akin sinabi? Papuntahan mo agad sa mga tauhan mo ang pamilya niya. Okay po, sir. Nagmamadaling tumalima sa utos niya si Brad. Makalipas ang ilang oras ay binalikan siya ni Brad. Halos masuntok ni Greg ang pader sa nalaman. I'm sorry, sir. Wala raw pong naabutan sa bahay ni na Ma'am Cecilia ang mga tauhan niyo. Paano pati ang buong pamilya ni Cecilia ay nawawala? Ang sabi ng napagtanungan ng tauhan nating nagbabantay sa kanila, madaling araw daw nilang nakitang may nagsakay sa buong pamilya sa isang itim na van. Mukhang planado po ang pagkuha sa kanila. Alamin mo kung saan nagpunta si Leticia pagkabalik niya ng bansa. Okay po, sir. Humanda siya kapag napatunayan ko na may kinalaman siya sa lahat ng to. Hindi pwedeng mapahamak si Cecilia at ang pamilya niya. Kargo ko sila. Naikuyom niya ang kamao. Paano po kung kasabwat niya ang mga magulang niyo, sir? Saglit siyang napaisip sa tanong ni Brad. I will deal with them too. For now, find a suitable nanny para sa kambal. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Siguraduhin mo na mapapagkatiwalaan ng kukunin mo. Muli niya sinulyapan ng mga anak na mahimbing na natutulog. Noted, sir. Babalitaan ko na lang po kayo. Gusto niyo po bang panagutin din ng ospital? Hindi na. Kami na ni Leticia ang magtutuos kapag nakumpirma mo na ang lahat. Sige po, sir. Aalis na po ako. Tinanguan niya ang assistant. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin nahahanap si Cecilia. Wala nang nagawa si Greg kundi ang iuwi ang kambal. Sinigurado na lang niya na maibibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga sanggol. Nang makita ng mga magulang niya ang kambal ay tuwang-tuwa ang mga ito. Nako, ang cute ng mga apo ko. Manang-mana sa lolo. Ani Mr. De La Fuente habang pinagmamasdan ng kambal na mahimbing na natutulog sa crib. Excuse me honey, mana sila sa lola no? Tingnan mo nga, ang ganda-ganda ni Baby Camille. Hindi pa tatalong sabi naman ni Mrs. De La Fuente. Hindi po sila sa inyo magmamana at saka kamukha sila ng mami nila. Salubong ang mga kilay na kontra ni Greg sa magulang. Hey, what do you mean by that? Akala ko ba kumuha ka lang ng surrogate mother para sa mga anak mo? Hindi naman siguro nagbabagong isip mo ano? Isa pa, bumalik na si Leticia. Pwede na kayong magpakasal. Tanggap niya ang mga anak mo. Pagtataka ni Mrs. De La Fuente na lalong nagpalalim ng gatla sa noo ni Greg. Sinong may sabing magpapakasal ako sa kanya, ma'am? Matagal na kaming hiwalay at wala akong balak na gawin siyang ina ng mga anak ko. Aminin niyo nga sa akin, may kinalaman ba kayo sa pagkawala ni Cecilia at ng pamilya niya? Nakita niya na nagkatinginan ang mommy at daddy niya at kinumpirma noon ang hinala niya. Huwag niyo pong ipilit sa akin si Leticia kung ayaw niyang mawalan ng anak at mga apo. Sandali nga. Are you threatening us, Gregory? No, ma'am. I won't do that. Yaya, pakibantayan ng kambal. Ako naman ang magbabantay sa kanila mamayang gabi. May aasikasuhin lang ako. Bilin niya sa tagapag-alaga ng mga anak. Okay po, sir. Come back here, Gregory. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Nanggagalaiting sigaw ni Mrs. De La Fuente. Pabayaan mo na siya, honey. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo pwedeng pakialaman ng anak mo. Wala na tayong magagawa kung ayaw niya kay Leticia. Mukhang ang nanay ng kambal ang nakabihag sa puso ng anak mo. Sabay kibit-balikat ni Mr. De La Fuente. Nakakainis. Pasalamat siya cute tong mga apo ko. Ngumiti ang ginang sa mga apo. Napailing na lang si Mr. De La Fuente sa inakto ng asawa. Samantala, umalis si Greg para kumprontahin si Leticia. Gregory, sabi ko na nga ba ikaw rin ang kusang pupunta sa akin eh. Akmang yayakapin siya nito pero tinabig niya ito. Alam kong alam mo kung anong sadya ko, Leticia. How rude. Ang tagal nating hindi nagkita, tapos gaganituhin mo lang ako. Baka nakakalimutan mo na magiging mag-asawa tayo. Namewang ito sa harap niya. In your dreams. Kung hindi ako niloko ni Elena, alam mo na siyang pakakasalan ko at hindi ikaw. Pero niloko ka niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Greg. Ako lang ang nararapat sa'yo. Sinubukan siyang hawakan ito pero iniiwas niya ang sarili. Yeah, niloko ako ng babaeng mahal ko noon. Pero nakalimutan ko na siya. And I'm sorry to disappoint you, Leticia. Pero hindi pa rin ikaw ang pakakasalan ko. At sino? Ang babaeng binayaran mo para maging surrogate ng mga anak mo? You don't deserve that gold digger. Shut up! Hindi ganyang klase ng tao si Cecilia. Hindi siya nanggaling sa mayamang pamilya. But she's a lot better than you.
How dare you compare me to her? Walang magmamahal sa'yo kung hindi mo babaguhin yung ugali mo. Nagawa mo ang takutin ng buong pamilya niya eh. Tell me, Leticia, ano pa bang kaya mong gawin sa kapwa mo? Sa susunod ba kaya mo na rin pumatay? I hate you, Greg. Pinaghahampas siya nito sa dibdib. The feeling is mutual. I hate you too. Now tell me, kung nasan si Cecilia at ang pamilya niya. Hinuli niya ang palapulsuhan nito. Hindi ko sasabihin kahit patayin mo pa ako, Greg. Hindi mo na siya makikita kahit na kailan. Tuluyang naubos ang pagtitimpi niya nang umisi ang babae. Tell me where Cecilia is. Nasaan siya, Leticia? Tell me. Gigil at frustrated na tanong niya dito. Inalog-alog niya ang braso nito. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin ko na hindi ka rin magiging masaya. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Sigaw nito. Napipikang napapikit siya at itinulak ito kaya bumagsak ang babae sa sahig. Ah! How dare you do this to me, Greg? I hate you! Mangiyak-ngiyak na sigaw nito. I will find Cecilia no matter what. At kapag nahanap ko siya, pakakasalan ko siya. Dahil ang tulad niya ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ang kagaya mong kriminal. Pagkasabi noon ay tinalikuran niya ito. I hate you! Hindi mo na siya makikita. Hindi kayo magiging masaya. Hindi na pinansin ni Greg ang sinabi ni Leticia. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng kondo nito. Ipinahanap niya ang mga tauhan na inutusan ni Leticia, pero mukhang maging ang mga yon ay nagpagtago na ng babae. Kaya naman hindi niya nagawang matunto ng kinaroroonan ni Cecilia at ng pamilya nito. Nag-awol na rin sa trabaho ang ama nito at walang makapagsabi kung bakit ito biglang umalis sa kumpanya niya. Makalipas ang 6 na taon. Itay, inay, wala na po bang ibang kulang sa supplies para po maihabol sa orders mamaya? Tanong na Cecilia sa mga magulang. Wala naman na anak, nailista na ni Christy kagabi lahat. Tukoy ni Mang Ismael sa kapatid niya na sumunod sa kanya. Sige po itay, magbubukas na po ako ng tindahan. Magpatulong ka na kay Crispin at Clinton anak. Ani Aling Esther na nagluluto sa munti nilang kusina. Opo nay. Lumabas si Cecilia ng bahay nila para magpunta sa tindahan na nasa bakuran lang nila. Sa likod naman ng bahay ang maliit na gawaan nila ng bagoong at bukayo. Ginamit ng dalaga sa negosyo at pambili ng lupa na pinapatayuan nila ng bahay ang perang ibinayad sa kanya ni Greg. Gumagawa sila ng bagoong at bukayo na sikat na delicacies ng Lingayen. Kaya kahit papaano ay natutustusan niya ang pag-aaral ng mga kapatid. Sa Lingayen sila nagpasyang lumipat matapos silang takutin ni Leticia at pagbantaan. Malayo na sila sa Manila, kaya sigurado silang hindi na sila matutunton ni Leticia o ni Greg pa. Alam naman niyang nasa mabuting kalagayan ng kambal. Kaya panatag siyang umalis pagkapanganak sa mga ito. Habang nag-aayos ng mga paninda nila ay lumapit sa kanya ang bunsong kapatid na si Cecil na 15 anyos pa lang. Ate, magtitinda po ba ulit tayo sa plaza mamaya? Excited na tanong ng kapatid. Inihinto ni Cecilia ang ginagawa at hinarap ang kapatid. Gusto mo ba ulit sumama? Opo ate, wala naman po akong pasok ngayon eh. O sige, basta siguraduhin mo na nagawa mo ng mga gawain mo ha? Opo, nagawa ko na po ang 10 utos ni nanay. Bibong sagot nito. Natawa na lang siya sa sinabi ng kapatid. Kapag narinig ka ng nanay, mapipingot ka na naman. 10 utos ka dyan. Di mo naman sinusunod lahat dahil mas inuuna mo pang panonood ng TV. Huwag mo na akong isumbong ate. Sige na nga, hindi na 10 utos. Mga 5 na lang. Humirit ka pa. Sige na, maligo ka na. Iwanan kita mamaya kapag babagal-bagal ka. Biro niya sa kapatid. Maliligo na ako ate. Nagmamadaling tumakbo ito palabas ng tindahan. Naiiling na lang si Cecilia sa kapatid. Gustong-gusto nitong sumasama sa kanya kapag nagdadala siya ng mga paninda nila sa binabayaran nilang maliit na pwesto sa plaza. Bago magtanghali ay ang nanay Esther niya ang pumalit sa kanya sa tindahan. Sila naman ng kapatid na si Cecil ay nagpunta na sa plaza para doon naman magtinda. Habang nagbabantay ng mga paninda nila sa plaza, naagaw ng isang batang babaeng umiiyak ang atensyon ni Cecilia. Cecil, dito ka lang ha. Bantayan mo mga tinda natin. Bili niya sa kapatid. Bakit ate? Saan ka pupunta? Lalapitan ko lang yung batang babae. Mukhang nawawala eh. Hala, oo nga. Kanina pa yan umiiyak. Walang pumapansin. Kaya nga eh. Dito ka muna ha. Opo ate. Nilapitan ni Cecilia ang umiiyak na batang babae na sa tansya niya ay 5 taong gulang pa lamang. Bata, bakit ka umiiyak? Sinong kasama mo? Nawawala ka ba? Sunod-sunod na masuyong tanong niya sa bata.
Nang tumingin ito sa kanya ay ani mo natigilan ito saka pinakatitigan siya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, bata? Ayos ka lang ba? Nagulat siya nang bigla na lamang yumakap sa kanya ang bata. Mommy! Tawag sa kanya nito. Teka, hindi ako ang mommy mo. Nahiwalay ka ba sa mommy mo? Sinubukan niyang kalasin ang pagkakayakap sa kanya ng bata pero ayaw nitong humiwalay sa kanya. Mommy! Ikaw ang mommy ko! I found you, mommy! I found you! Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ako ang mommy mo. Nasaan ba ang kasama mo? I can't see Daddy and Gregory, but I found you, mommy! Natigilan si Cecilia sa sinabi ng bata. Biglang binundol ng kaba ang dibdib niya sa pangalan na binanggit nito. Anong pangalan ng daddy mo? My daddy's name is Greg, and you are my mommy, Cecilia. Humiwala ito sa kanya, kaya nakita niya na ng maayos ang mukha ng bata. Camille ba ang pangalan mo? Yes, mommy. It's me, mommy. I'm Camille. Natutop niya ang bibig sa nakumpirma. Natatarantang napatayo siya. Akmang aalis na siya pero hinawakan ng bata ang kamay niya. Mommy, I saw Daddy. They are there, oh. Nanigas sa kinatatayuan niya si Cecilia. Ayaw niyang lumingon sa itinuturo sa kanya ng bata. Kailangan niyang makaalis doon, ngunit nakakapit ang bata sa kamay niya. You go to your daddy, okay? Huwag ka nang hihiwalay sa kanya. Aalis na ako. Alanganin ang ngiting sabi niya, pero napapikit siya nang muling sumigaw ang bata. Daddy! Daddy, I'm here! Alam ni Cecilia na wala na siyang magagawa. Hindi na siya makakatakbo at makakaiwas sa taong akala niya ay hindi na niya makikitang muli. Camille! Narinig niyang sigaw ng isang lalaki na walang iba kundi si Greg. Sinabi ko sa'yo na huwag kang hihiwalay sa Kuya Gregory mo, di ba? Pinag-alala mo ako, anak. Anito nang makalapit. Daddy, I found mommy! Ha? Anong sinasabi mo, princess? Nakagat ni Cecilia ang pang-ibabang labi nang marinig muli ang boses nito. Miss, pasensya ka na ha. Mukhang napagkamalan ka ng anak ko. Okay lang. Hindi niya ito nilingon at sinubukan niyang ibahin ang boses. No, Daddy! She's mommy! I saw her picture on your phone, remember? Anak, ano bang sinasabi mo? Miss, bakit ayaw mo humarap? Pasensya ka na talaga sa anak ko. Okay lang, sige. Aalis na ako. Balak na sana niyang tumakbo pero napasinghap siya nang maramdaman sa braso niya ang kamay ni Greg. Pwede bang humarap ka muna sa akin, miss? You seem familiar to me. Anito. Mas lalo niyang iniharang sa muka ang mahabang buhok. Pasensya na, nagmamadali po ako, sir. Hindi niya na natapos ang sasabihin at napasinghap na lang siya nang hilahin siya nito paharap dito. Cecilia. Greg. Ikaw nga. Nahigit niya ang paghinga nang yakapin siya nito ng mahigpit. Ang tagal kitang hinanap. Dito ka lang pala namin makikita. I told you, Daddy. She's mommy. May pagmamalaking singit ng anak nilang babae. Naramdaman ni Cecilia na yumakap sa baywang niya si Camille. Yes, anak. You found mommy. Good job, princess. Humiwalay sa pagkakayakap sa kanya si Greg. Pagkatapos ay sinapon nito ang magkabila niyang pisngi. It's really you, Cecilia. Ang tagal kitang hinanap. Bakit mo kami iniwan ng mga anak natin? Hinanap mo ako? Of course. Kung alam mo lang. Halos mabaliw ako sa paghahanap sa'yo. Bakit mo ako hinahanap? Hindi ba't kasal na kayo ni Leticia? Saka may agreement tayo noon na lalayo na ako pagkapanganak ko. Nagugulo ang tanong niya rito. Wala akong balak na pakasalan ng babaeng yun. Hindi ka dapat nakinig sa kanya. Dapat sinabi mo sa akin na pinagbantaan ka niya. And please forget about the agreement. Natakot kasi ako. Kapag hindi ko siya sinunod, may mangyayaring masama sa pamilya ko. At saka, sinabi niya na kayo ang gusto ng parents mo na magpakasal. Kaya sinunod ko na lang ang gusto niya. At dito na kami nanirahan ng buong pamilya ko. Mahabang paliwanag niya. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan, Cecilia. Ikaw lang. Pinunasan nito ang pisngi niya. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Anong ibig mo sabihin, Greg? Naalala mo nung huling araw ng pagkikita natin? Sabi ko sa'yo, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kong sabihin noon na kalimutan mo na ang kontrata at maging isang pamilya tayo. Pero bakit? Dahil mahal kita, Cecilia. I may be a quiet type of person nung magkasama tayo at laging seryoso. Pero maniwala ka, bawat araw na kasama kita, chine-cherish ko yun. Sa ilang buwan nating magkasama sa bahay, natutuhan kitang mahalin.
Kaya sobrang saya ko nung maisilang mo ang kambal. Aaminin ko na sana sa'yong mahal kita, pero bigla kang nawala. Pero paano ang mga magulang mo? Sabi ni Leticia hindi raw nila ako matatanggap dahil mahirap lang ako. Inaamin ko na mahal rin kita noon. Pero pinigilan ko ang damdamin ko dahil sa agwat nating dalawa. Ngumiti si Greg, tila nasiyahan sa sinabi niya. I knew it. Tama ang nararamdaman ko nung magkasama tayo. Parehong mahal na natin ang isa't isa. I love you, Cecilia. Akmang ilalapit nito ang mukha sa kanya pero biglang may boses na tumawag. Daddy, what took you so long? Wow, you found Camille! Bulalas ng batang lalaki. Tumakbo ito palapit at niyakap ang batang babae. Alam na agad ni Cecilia na ito ang anak nilang lalaki. Kuya, I found Mommy! Nakangiting tinuro siya ni Camille sa kapatid. Mommy? Opo, kuya. She's finally here. Greg, siya na ba si Gregory? Ang gwapong bata. Mangiyak-ngiyak na nilapitan niya ang anak. Yes, he looks like you. A male version. Ani Greg. Mommy! Halos mabuwal siya nang bigla siyang yakapin ni Gregory Jr. Mommy's back! I'm so happy! Yes, anak. Nahanap na natin si Mommy. Your sister found her. Sa wakas. Nakangiting wika ni Greg. What took you so long po, Mommy? We pray every night na bumalik ka na po. Lumuluhang tanong ni Gregory nang magkalas sila ng yakap. Naging busy lang si Mommy sa pagtulong sa pamilya, anak. Pero promise, hindi na ako mawawala. Masaya ako na makita kayo. I love you, mga anak. Payakap ulit si Mommy. Sobra ko kayong na-miss. Agad naman siyang dinaluhong muli ng yakap ng kambal. Hindi niya naiwasang maiyak habang yakap ang kambal. Si Greg naman ay nakangiting pinagmamasdan sila. Isinama ni Cecilia sa bahay nila ang mag-aama. Tuwang-tuwa ang pamilya niya sa bibong kambal. At nakasalo pa nila ang mga ito sa hapunan. Subalit hindi niya inaasahan ang sasabihin ni Greg sa kanya nang paalis na ang mga ito. Come with us, Cecilia. Kailangan ka namin ng mga anak natin. Hawak nito ang kamay niya habang matiim na nakatitig sa kanya. Greg, I'm sorry. Pero kontento na ako sa buhay ko dito. Ayoko nang bumalik sa Manila. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Kung natatakot ka kay Leticia, huwag kang mag-alala. Bumalik na siya sa US matagal na. Hindi na niya guguluhin ang pamilya mo. May usapan kami noon pa na sa oras na guluhin ulit niya kayo at makialam siya sa buhay ko, ipapakulong ko siya sa ginawa niyang pananakot sa inyo. Balita ko rin may asawa na siya. Kahit na, maayos na kasi kami dito. Nahirapan silang mag-adjust dati nung pinaalis kami ni Leticia sa Maynila, kaya ayoko ng pagdaanan ulit yon. Ginagap ni Greg ang mga kamay niya. I'm sorry na kailangan niyo pagdaanan yun ng dahil sa akin. Si Leticia ang may gawa nun, wala kang kasalanan. Masuyong hinawakan niya ang pisngi nito. Pero dahil doon, nahirapan kayo ng pamilya mo. Siguro nga, hindi ko deserve na makasama ka, kahit na mahal natin ang isa't isa. Pinigilan ni Cecilia ang sarili na bumigay, kahit gustong-gusto niyang yakapin si Greg. Mabuti na lamang at nasa kotse na ang kambal. Nakatulog na kasi ang mga ito sa pagod sa pakikipaglaro sa mga kapatid niya. Kung kaharap nila ang mga ito, baka tuluyan na siyang pumayag sa gustong mangyari ng ama ng mga ito. Hindi naman sa hindi mo deserve, Greg. Kaya lang, pagkatapos ng trauma na naranasan namin noon, parang hindi ko na kayang bumalik pa sa Maynila. Sana maintindihan mo ako. Pero pwede naman kayong dumalaw dito ng kambal eh. Pilit niyang pinasigla ang boses dahil naiiyak na siya. I understand, Cecilia. Hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. I love you so much. Maghihintay ako ng kambal hanggang sa maging handa ka ng sumama sa amin. Hinalikan nito ang likod ng palad niya. Sige na, bumalik na kayo sa hotel para makapagpahinga na ng maayos sa mga bata. Alright, we'll get going. Bye, Cecilia. Napangiti na lang siya nang hagkan siya nito sa noo. Pagkasakay ni Greg sa kotse ay agad siyang tumalikod. Nagunahan na kasing pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng nanay Esther niya sa kanya nang makabalik siya sa kanilang bahay. Ayos lang po, Nay. Maayos ba yan? Umiiyak ka. Nay, yumakap si Cecilia sa ina. Hinagod naman nito ang likod niya. Kung kaming inaalala mo, pwede mo naman kaming dalaw-dalawin na lang dito. Sumama ka sa mag-aama mo. Nay, nag-usap na po kami ni Greg. Nagdesisyon na po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Pero paano mag-aama mo? Alam ko naman na gusto mo rin silang makasama. Ang kambal,
Nakita mo kung gaano sila kasaya kanina. Sobrang saya ko rin po. Ganun po pala ang feeling nung nayakap ko sila. Ang sarap sa pakiramdam. Parang may kung anong napunuan sa pagkatao ko. Humiwalay siya sa ina at nagpunas ng mga luha. Lukso ng dugo yun. Kahit na wala ka pagkapanganak mo, pinaalam pa rin ni Greg sa kanila na ikaw ang ina nila. Nakita mo naman kung gaano sila kasabik sa'yo. Alam kong mahal mo sila, ni hindi ka na nga magdobya pagkatapos ng lahat. Kaya pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo. Matulog na tayo. Sige po, Nay. Salamat po. Nang gabing yun ay pinag-isipan nga ni Cecilia ang gustong mangyari ni Greg. Kinabukasan, hindi niya akalain na ibibigay kaagad ng Diyos ang senyales na hinihingi niya. Mommy! Halos matumba si Cecilia nang sabay na yumakap sa kanya ang kambal paglabas niya ng kwarto. Oh, anong ginagawa niyo dito? Akala ko babalik na kayo sa Maynila. Tanong niya na kay Greg nakatingin. Mommy, ayaw po naming umalis kung hindi ka po namin kasama. Wika ni Gregory Jr. Please come with us, Mommy. Nakangusong segunda naman ni Camille. Ayaw nilang umuwi na hindi ka kasama. Kaya imbis na magbabakasyon lang kami, baka dito na rin kami tumira. Nakangiting saad ni Greg. Ano? Paano ang kumpanya mo? Ang parents mo? Pwede ko namang patakbuhin ang kumpanya ko kahit nandito ako eh. And about my parents, tanggap na nila na wala akong ibang gustong pakasalan kundi ikaw. Mommy, dito na po kami titira. Bibilhin daw po ni Daddy yung katabi niyong property para kapitbahay na natin sina Lola. Sabi naman ni Gregory Jr. Gulat na napatingin siya sa ama nito. Anong magagawa ko? Ayaw nang humiwalay sa'yo ng mga anak mo eh. Sakto naman na may for sale property sa tabi niyo. Kaya wala ka nang kawala sa amin ng mga kambal. Yumuko siya para tingnan ng kambal. Gusto niyo talagang tumira dito mga anak? Mas maganda sa Manila. Sabay na tumango ang dalawa. Yes, Mommy. I want to eat pokayo and help Lola Ismael and Lola Esther in making them. Natawa siya sa sagot ni Camille. Ano pa bang magagawa ko? Mukhang wala na kayong balak na umalis dito eh. Ibig bang sabihin yan, pumapayag ka nang magpakasal tayo? Natigilan siya sa tanong na yun ni Greg. Inaya mo ba ako? Napasinghap siya nang biglang lumuhod sa harapan niya si Greg, hawak ang isang diamond ring. Mommy, please, marry Daddy. We will be happy family po. Sabay puffy eyes pa ni Camille. Sige na po, Mommy, marry Daddy. Hirit pa ni Gregory Jr. Will you be Mrs. De La Fuente? Nakangiting tanong sa kanya ni Greg. Oo na, pakakasal na ako sa'yo. Wala naman akong ibang minahal kundi ikaw. Yes! Tuwang-tuwang niyakap siya ng mahigpit ni Greg. Thank you, Cecilia. Wala na rin akong ibang minahal kundi ikaw at ang mga anak natin. Pagkasuot nito sa daliri niya ng singsing, ay hinalikan siya nito ng mabilis sa labi. Nagpalakpakan naman ang pamilya ni Cecilia. Congratulations, ate! Sabay-sabay na sigaw ng mga kapatid niya. Salamat. Maghanda na kayong gumawa ng maraming bagoong at bukayo pang giveaway sa kasal namin ng kuya niyo. Biro niya na ikinatawa ng lahat. Makalipas ang ilang buwang preparasyon ay ikinasal ang dalawa sa Pangasinan. Pagkatapos ng kasal sa simbahan ay sa bakuran ng bahay ni na Cecilia ang handaan na dinaluhan ng kanilang mga kapitbahay. Congratulations! Welcome to the family, Cecilia. Nakangiting tura ni Mr. De La Fuente. Salamat po. Patawarin mo kami sa nagawa namin noon sa iyo, Iha. Sabi naman ni Mrs. De La Fuente. Kalimutan na po natin yun. At saka gusto ko po magpasalamat kasi tinulungan niyo si Greg na alagaan ng kambal. Wala yon, Iha. Mahal na mahal namin ng mga apo namin kaya mamimiss namin sila. Ma'am, pwede niyo naman po silang dalawin dito. At palagi rin po kaming dadalaw sa Manila. Inakbayan ni Greg ang ina. Dapat lang anak, kung ayaw mong magtayo na rin kami ng bahay dito. Abay, nakita namin ang mami mo na may for sale na lupa sa tabi ng nabili niyong property. Kaya hindi malayo na dumito na rin kami. Ang ganda pa naman sa lugar na to. Sariwa ang hangin at malayo sa polusyon. Pahiwatig ni Mr. De La Fuente na ikinatawa nilang lahat. Nako, baka kakumpetensyahin niyo pa ang bagoong at bukayo namin, balae. Hirit naman ni Mang Ismael. Pwede rin maging magkasosyo tayo, balae, para walang gulo. Sa bagay, para talunin natin ang malalaking pabrika ng bagoong dito sa Lingayen. Ang tatay talaga puro biro. Kumain na po tayo. Ayan ni Cecilia sa mga ito. Oo nga, para matikman na ni Nabala ay ang pinagmamalaki kong kare-kare. Ani Aling Esther. Nako,
Baka makalimutan po nila mga pangalan nila sa sarap, Nay. Segunda niya sa ina. Kahit gaano pa kasarap ang kare-kare ni nanay, hindi ko pa rin malilimutan ang pangalan mo. Hirit naman ni Greg na ikinapula ng mukha niya. Che, tumali ka pa riyan. Kumain na tayo, baka gutom na ang kambal. Mukha nga, namana pa naman nilang lakas mong kumain. Pangaasar nito sa kanya. Aw, nakatikim ito ng kurot sa tagiliran. Mommy, I want bukayo, request ni Camille. Napakamod sa ulo si Greg. Anak, bukayo na naman. Baka magmukha ka ng bukayo niya na. Hayaan mo na. Basta last na muna ito, anak, ha? Baka masobrahan ka. Yes po, Mommy. Thank you po. Hinalikan siya nito sa pisngi pagkakuha nito sa kanya ng bukayo. Saka ito bumalik sa tabi ng kakambal at mga tiyahin. Pagkatapos ng kainan ay sakalang nakapagsolo ang mag-asawa. Iniwan muna nila ang kambal para sa honeymoon nila sa isang hotel. Finally, nasolo na rin kita. Niyakap siya ni Greg mula sa likod. Masasolo mo naman ako habang buhay, ah. Hindi rin. Nariyan ang kambal na napakaklingi sa'yo. 6 na taon ka kasing nawala kaya ayaw ka na nilang hiwalayan. Hayaan mo na. Mabuti nga ikaw nakasama mo sila sa loob ng 6 na taon. Samantalang ako, hindi ko sila nasubaybayang lumaki. Alam mo ba, iyak ako ng iyak nung araw na kinuha ako ni Leticia sa ospital para ilayo sa inyo. Pinihit siya ni Greg paharap, saka nito sinapo ang magkabila niyang pisngi. I'm sorry about that. Di bale, makakabawi ka naman sa kanila at sa magiging kapatid nila. Sabay kindat nito sa kanya. Ikaw talaga? Hayaan mo muna ako maalagaan ng kambal bago ka humirit ng kapatid nila, no? Sabi ko nga eh. Pero pwede pa rin naman tayo mag-honeymoon, di ba? Napatili siya nang bigla siya nitong buhatin at dalhin sa kama. Handa ka na ba? Babawi ako sa tagal mong nawala. Dapat ba akong kabahan? Virgin pa ako, mister. Ang weird, no? May kambal na tayo pero virgin pa rin si mommy. And I thank you for that. Akala ko nga noon, mahuhuli na ako at baka nagmahal ka na ng iba. Salamat dahil wala kang ibang pinapasok sa buhay mo na lalaki. Dahil pinangako ko sa sarili ko na ikaw lang ang mamahalin ko. Umasa rin ako na someday makikilala ako ng mga anak natin at makakasama ko rin sila. At natupad ngayon. At ngayon kasal na tayo. Pero syempre, takot pa rin ako sa gagawin mo sa akin. First time ko kaya to. Don't worry, I'll be gentle, Mrs. Napahalakak siya sa sinabi nito. I love you so much, Cecilia. Buong pusong sambit ni Greg. I love you so much more, Greg. Nakangiting tugon niya naman. Unti-unting inilapit sa kanya ni Greg ang mukha nito para halikan siya, na buong puso naman niyang tinugon. At sa gabing yon, buong puso niyang isinuko sa mister ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, binayayaan pa sila ng 2 pang anak. Tuluyan na silang nanirahan sa Lingayen, maging ang mga magulang ni Greg. Napakasaya ng kanilang buong pamilya, nagkakasundo at nagkakaisa. Sinong mag-aakala na ang isang kontrata na minsan ay legalidad lamang ay mauuwi sa isang pag-ibig na mas malalim pa sa anumang plano. Mula sa pagiging surrogate mother ay naging asawa at tunay na ilaw ng tahanan si Cecilia sa buhay ni Greg. At masaya nilang binuo ang pamilya na ni minsan ay hindi nila inakalang darating. Minsan, ang tadhana ay may paraang lampasan ang lahat ng inaasahan natin. May mga taong ipinadadala sa buhay natin sa paraang hindi natin maintindihan sa simula. Pero sa huli, sila pala ang tahanan na matagal na nating hinahanap. At yun ang pinakamagandang aral ng kanilang kwento. Hindi lahat ng simula ay perpekto. Pero kapag ang puso ang pinili, lagi itong may magandang dulo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.